Sa gitna ng isang maranging dinner party, puno ng mamahaling dekorasyon at eleganteng bisita, nakatayo si Nay Sara, nakayukong bahagya. Mahigpit na hawak ang lumang bag sa kanyang dibdib. Ang mga mata ng mayayamang panauhin na nakatuon sa kanya, puno ng pangungutya. Ano bang ginagawa mo rito? Malamig ang boses ng isang ginang nakasuot ng mamahaling alahas. Mahirap ka lang. Hindi ka nababagay rito. Nanginginig ang mga kamay ni Nay Sara, pero hindi niya hinayaang tumulo ang luha niya. Dumapo ang tingin niya sa anak niyang si Adrian, ang binatang nakasuot ng itim na suit. Ang gwapong mukha nito, may halong pag-aalala. Nay, huwag mo na silang pansinin. Dadaan na lang tayo sa likod. Mahina at alanganing sabi ni Adrian. Pero anak, bago pa niya matapos ang sasabihin, marahan ngunit mariing hinawakan ng fiancé ni Adrian ang kamay nito. Ang magandang dalaga mula sa isang mayamang pamilya ay nakangiti, pero malamig ang tingin sa kanya. Ayaw nating magkaroon ng eksena, hindi ba? Bulong ng dalaga kay Adrian. Baka pwedeng pauwiin na nga si Nay Sara. Halata ang pag-aalangan sa mukha ng binata, pero hindi niya binitayuan ang kamay ng kasintahan. Wala siya nagawa. Napaatras si Nay Sara. Ramdam ang panliliit. Parang lahat ng dugo sa katawan niya ay umakyat sa kanyang mukha. Ang inaasahan niyang mainit na pagtanggap ay napalitan ng matinding kahihiyan. Guard, pakilabas na nga yan. Utos ng isa sa mga may-ari ng hotel. Nakakahiya, ano ba naman yan? Lumapit ang sikyo para siya ay paalisin. Pumikit si Nay Sara. Pilit nilalabanan ang mga luha. Itigil niyo yan. Malakas at buo ang boses na pumuno ng buong bulwagan. Nagulat ang lahat. Lumingon sila sa pinagmulan ng tinig. At nang makita nila kung sino yon, namutla ang ilan. Napaatras pa ang iba. Sa matahimik na baryo ng Santa Elena kung saan maririnig ang huni ng mga ibon tuwing umaga at ang mabining kaluskos ng hangin sa mga dahon ng puno, nakatira si Nay Sara at ang kaisa-isang anak niyang si Adrian. Sa isang simpleng bahay sa gitna ng baryo na may maliit na sari-sari store at preskong hardin, doon nila binuo ang kanilang pangarap sa kabila ng mga pagsubok ng buhay. Isang hapon, habang abala si Nay Sara sa paghahanda ng apunan nilang mag-ina, dumating si Adrian mula sa bayan. May dalang magandang balita. Nay! Tawag niya mula sa pintuan. Puno ng siglang boses. Napahinto si Nay Sara sa pagtadtad ng bawang at mabilis na sumilip mula sa kusina. Nakita niya ang anak niyang may malaking ngiti sa labi. May hawak na sobre. Anak, ano yan? Tanong niya habang nilapitan ito. Sa halip na sumagot agad, inilapag ni Adrian ang sobre sa mesa. Hinila ang ina paupo at saka binuksan ng liham. Nay, nagtanggap ako sa trabaho. Anunsyo niya, puno ng pananabik. At hindi lang basta trabaho, isang mataas na posisyon, Nay, sa isang corporate company sa Maynila. Maganda ang sahod, Nay, hindi na tayo maghihirap. Nanlaki ang mga mata ni Nay Sara. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Hinawakan niya ang kamay ng anak at marahang hinaplos ito. Totoo ba yan, anak? Nangingilid ang luha sa kanyang mata. Salamat sa Diyos. Ay nako, napakagandang biyaya nito para sa atin, anak. Niyakap niya ito ng mahigpit. Buong buhay niya, tanging pangarap niya ay maiahon sa hirap ang kanyang anak. At ngayon nagbunga ang lahat ng pagsisikap ni Adrian, hindi niya mapigilang maiyak sa tuwa. Ngunit alam niyang may kasunod pang sasabihin ng anak. Matapos ang ilang sandali ng kasiyahan, nag-angat ng tingin si Adrian at maingat na nagsalita. Nay, ang ibig sabihin nito, kailangan na nating lumipat sa Maynila. Parang biglang napako ang mga paa ni Nay Sara na walang ngiti sa kanyang labi at napalitan ito ng pag-aalangan. Anak, hindi ko alam kung kaya ko pa bang umalis ng Santa Elena. Aniya tinitingnan ang paligid ng kanilang tahanan.
Dito siya lumaki. Dito niya nakilala si Edgar. Dito sila nagsimulang bumuo ng pangarap. At higit sa lahat, dito rin siya naiwan. Anak, nandito pa rin ang tatay mo. Mahina niyang dagdag. Kapag umalis tayo rito, tsak, napakalungkot nun. Paano na? Tahimik lamang si Adrian. Ngunit sa kanyang muka, mababakas ang pangunawa. Hinawakan niya ang kamay ng ina at mahinahon sinabi, Nay, sigurado ako, matutuwa si tatay pag nalaman niyang mag-move forward na tayo. Hindi ba't yun naman ang gusto niya para sa atin? Ang maging masaya tayo? Napaisip si Nay Sara. Matutuwa nga kaya si Edgar kung aalis sila sa tahanang ito? Ang tahanang kanilang nabuo dahil sa kanilang wagas na pagmamahalan. Pero sa bagay, tama nga siguro si Adrian. Oras na para sila'y magbagong buhay na mag-ina. Matapos ang ilang linggong paghahanda, naibenta na nila ang kanilang bahay at ang maliit na sari-sari store. Alos hindi na nila nadalang ilan sa kanilang mga lumang gamit. Ngunit mahigpit na niyakap ni Nay Sara ang isang lumang larawan ni Edgar bago umalis. Pagdating sa Maynila, agad nilang napansin ang pagkakaiba. Walang preskong hangin. Halos walang katahimikan. At kahit gabi na buhay pa rin ang lungsod. Nagsimula sila sa isang maliit na apartment. Bagaman masikip, hindi ito naging hadlang kay Adrian upang magsikap sa kanyang bagong trabaho. Napansin agad ng kanyang mga boss ang kanyang sipag at talino, kaya't mabilis siyang na-promote. Hindi nagtagal, lumipat sila sa isang mas maayos na bahay na may sariling bakuran. Masaya si Nay Sara para sa anak niya. Nakikita niyang natutupad nito ang pangarap. Ngunit sa kabila ng kaginhawaan, may isang bagay siyang hinahanap, ang kanyang sariling silbi sa buhay. Isang gabi, habang nag-aayos ang hapunan, lumapit siya kay Adrian na kasalukuyang nagbabasa ng mga dokumento mula sa trabaho. Anak, gusto ko sanang magtinda ng ulam. Maingat niyang sabi. Nag-angat ng tingin si Adrian mula sa papeles. Nay, bakit naman? Hindi ba okay na tayo? Oo nga anak, pero namimiss ko magluto. Hindi ko kayang maghintay lang dito sa bahay araw-araw nang walang ginagawa. Gusto kong may silbi rin ako. Sandaling natahimik si Adrian, halatang nag-iisip. Sa huli, ngumiti siya. Kung yan ang makakapagpapasaya sa'yo, Nay, suportahan kita. At ganun nga, nagsimula si Nay Sara sa kanyang maliit na negosyo. Bumili siya ng mga kasangkapan at nagluto ng mga putaheng kinalakan niya sa probinsya. Adobo, menudo, laing at ginataang bilo-bilo. Ngunit hindi ganoong kadali ang lahat. Dahil bago sila sa lugar, kakaunti lang ang bumili ng kanyang paninda. Hindi tulad sa Santa Elena, kung saan kilala siya bilang masarap magluto. Dito sa Maynila, wala pang nagtitiwala sa kanya. Isang hapon habang nagtitinda, napansin niyang wala pang bumibili. Naupo siya sa gilid ng kanilang tindahan. Nakatingin sa mga ulam na unti-unting lumalamig. Napabuntong hininga siya at pumikit. Edgar, dalawin mo naman ako sa panaginip ko. Tulungan mo ako. Bulong niya. Sa kanyang panaginip, bumalik siya sa panahon kung saan buhay pa si Edgar. Nakita niya itong papasok sa trabaho, suot ang lumang uniforme ng construction worker. Mahal, aalis na ako ha. Papasok na ako sa trabaho. Nakangiti nitong sabi. Nagising si Nay Sara nang may kakaibang pakiramdam. Parang may bulong sa kanyang puso. Nagdesisyon siyang ilako ang kanyang mga paninda. Inilagay niya ang mga nilutong ulam sa malalaking lagayan at lumibot sa iba't ibang sulok ng kanilang lugar. Ngunit gaya ng inaasahan, maraming nag-aalinlangan sa pagbili. Nay, magkano po itong laing? Tanong ng isang lalaki sa gilid ng kalsada. 10 piso lang po kada balot. Murang-mura pero hindi tinipid sa sahog. Sagot niya. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa bago umiling at umalis. Napangiti na lamang si Nay Sara. Hindi bale, Edgar. Hindi ako susuko. Sa kanyang paglalakad,
Napadpad siya sa isang construction site kung saan naman maraming trabahador na nagbubuhat ng mabibigat na materyales sa ilalim ng tirik na araw. Napansin niyang halos lahat ng mga lalaki ay pawisan at gutom na gutom. Dahan-dahan siyang lumapit. "Mga iho, baka gusto niyo ng mainit na ulam." Napatingin ang mga trabahador sa kanya. "May adobo, menudo, laing at ginataang bilo-bilo." Dagdag niya, may ngiting pagsusumikap sa labi. "May kanin din dito, 5 piso lang takal." Nagkatinginan ang mga trabahador. Maya-maya, lumapit ang isa at inamoy ang ulam. "Aba, mabango ah." Isa-isa, lumapit ang mga ito at bumili. Hindi nagtagal, ubos ang kanyang paninda. Habang naglalakad pa uwi, tiningala niya ang langit at bumulong. "Salamat, Edgar. Alam kong ikaw ang gumabay sa akin." Mula nang lumipat sa Maynila, lalong napansin sa kumpanya si Adrian dahil sa kanyang kasipagan at dedikasyon sa trabaho. Mabilis siyang natuto sa corporate environment at sa kabila ng pagiging baguhan, nagpakita siya ng galing na hindi maikakaila. Sa loob ng ilang buwan, nagawa niyang makuha ang tiwala ng kanyang mga superior. Isang umaga, tinawag siya ng kanilang manager sa opisina. "Adrian, nais kitang isama sa groundbreaking ceremony ng isa sa pinakamalaking proyekto natin sa Bonifacio Global City." Wika ng kanyang manager. "Kasama natin doon ang mga pangunahing arkitekto, inhinyero at executives. Magandang pagkakataon to para sa'yo upang makilala ang iba pang mga profesional sa industriya." Napakurap si Adrian. Hindi niya inaasahang mapapansin agad siya para sa isang ganitong klaseng event. "Talaga po, sir. Malaking honor po yan para sa akin." "Kaya mo to, Adrian. Kitang-kita namin ang potensyal mo." Tumango ang manager bago bumalik sa kanyang ginagawa. Sa kabila ng pananabik, hindi niya maiwasang kabahan. Hindi pa siya nakadalo sa isang ganitong klaseng event. Isang sosyal at marangyang pagtitipon na madalas lang niyang nakikita sa telebisyon. Isang bagong karanasan para kay Adrian. Dumating na ang araw ng groundbreaking ceremony. Mula sa construction site sa ilalim ng tirik na araw, dinala sila sa isang mamahaling hotel sa Makati para sa isang formal na salo-salo. Pagpasok pa lamang ni Adrian sa engrandeng bulwagan, agad niyang napansin ang malakristal na chandelier na kumikislap sa kisame. Ang mahahabang mesa na puno ng mamahaling pagkain. At ang mga taong bihis na bihis sa kanilang mga eleganteng kasuotan. Sa suot niyang simpleng Americana at slacks, kahit papaano ay pakiramdam niya ay hindi siya nalalayo sa crowd. Ngunit halatang marami sa mga bisita ay sanay na sanay sa ganitong klase ng event. Mga negosyante, anak ng mga mayayamang pamilya at mga kilalang personalidad sa industriya. Habang naglalakad papunta sa buffet table, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting pagkailang. Napansin niyang may mga taong palihim siyang tinitingnan. Marahil dahil hindi pa nila siya pamilyar. Habang abala siya sa pagkuha ng inumin, napansin niyang may isang babaeng nakaupo sa isang sulok ng silid. Maganda ito at may mahabang buhok na bumabagsak sa kanyang balikat. Suot ang isang eleganteng pulang bestida. Hindi tulad ng ibang bisita na mukhang abala sa pakikipag-usap at pakikipaghalubilo, tila may lungkot sa mga mata ng babae. Panay ang tingin nito sa paligid, parang may hinahanap. Dahil sa hindi maipaliwanag na pakiramdam, nilapitan niya ang babae. "Magandang gabi," bati niya. "Mukhang hindi ka rin sanay sa ganitong klaseng party." Nag-angat ang tingin ng babae at saglit siyang tinitigan bago ngumiti. Oo nga eh," sagot nito. "Ikaw rin ba?" Tumango si Adrian. "First time ko sa ganito. Pakiramdam ko dapat may checklist kung paano maging komportable rito." Pabirong ngiti ang inilabas niya. Napatawa ang bahagya ng babae. "Tama ka riyan. Mas komportable ako sa mas simpleng lugar. Yung hindi kailangan ng ganitong kasosyal na kasuotan." Nag-alok si Adrian ng kamay. "Adrian nga pala." Tinanggap ng babae ang kanyang kamay. "Gwen." Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap. Nalaman ni Adrian na mahilig si Gwen sa sining at musika. At sa kabila ng kanyang eleganteng anyo,
Mas gusto nito ang simpleng bagay, mga tahimik na coffee shop, pagbisita sa art galleries, at panonood ng indie films. Alam mo, Adrian, minsan nakakasuya rin ng marangyang buhay. Pagtatapat ni Gwen habang iniikot ang tingin sa paligid. Minsan, gusto ko lang ng tahimik na hapunan. O kaya naman ay isang gabing puno ng meaningful na pag-uusap. Hindi itong puro networking at pakitang tao. Pareho pala tayo. Sagot naman ni Adrian. Simula nang lumipat kami ng nanay ko rito sa Maynila, pakiramdam ko mas gusto ko pa din ang simpleng buhay namin noon sa probinsya. Pero syempre, kailangan sumabay sa agos ng buhay. Tama ka riyan. Sang-ayon naman ni Gwen. Pero minsan gusto ko rin tumakas sa ganitong mundo. Baka gusto mo samahan ako minsan? Mag-museum hopping o manood ng concert. Nagulat si Adrian sa alok nito. Hindi niya inaasahan na siya mismo ang yayayain ni Gwen. Siyempre, palitan tayo ng numero para maayos natin ang schedule. Sagot niya na may halong saya at excitement. At doon nagsimula ang kanilang koneksyon at ang pag-usbong ng isang pag-ibig. Pagka-uwi ni Adrian, masaya niyang ibinahagi kay Nay Sara ang tungkol kay Gwen. Nay, may nakilala akong babae sa event kanina. Panimula niya habang tinutulungan ng ina na magligpit ng pinggan. Ang pangalan niya ay Gwen. Mahilig siya sa sining at musika. At sa tingin ko, marami kaming pagkakatulad. Tiningnan siya ni Nay Sara at numiti. Talaga anak? Aba, mukhang espesyal ang babaeng ito ah. Ipakilala mo siya sa akin kapag handa ka na. Sige po, Nay. Sagot ni Adrian. Gusto ko rin pong makilala niyo siya. Sa mga sumunod na linggo, naging madalas ang paglabas ni Adrian at Gwen. Pinuntahan nila ang iba't ibang art galleries. Nanood ng mga concerts at nagtungo sa iba't ibang coffee shops kung saan mas nagkaroon sila ng mas malalim na koneksyon. Masaya si Adrian sa bagong karanasan na ito. Parang mas lumalawak ang mundo niya sa tuwing kasama si Gwen. Isang gabi matapos silang manood ng isang art exhibit, napagpasyahan nilang maglakad sa isang parke malapit sa Pasig River. Tahimik ang gabi. May kaunting ihip ng hangin at tanaw nilang makukutitap na ilaw ng lungsod. Sa hindi maipaliwanag na damdamin, nagtanong si Adrian. Gwen, alam kong ilang linggo pa lang tayo nagkakakilala, pero pakiramdam ko parang matagal na kitang kilala. Pwede bang ligawan kita? Napatigil si Gwen sa paglalakad at hinarap siya. Sa kabila ng ngiti nito, may bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Adrian, gusto rin kita. Pero may kailangan kang malaman tungkol sa akin. Hinintay ni Adrian ang sasabihin nito. Ano yun? Huminga ng malalim si Gwen bago nagsalita. Ang pamilya ko, mayaman sila. Isa ako sa mga tagapagmana ng negosyo ng pamilya namin. Napakurap si Adrian. Hindi niya inaasahan ito. Alam niyang galing sa marangyang mundo si Gwen, pero hindi niya inakalang ganon itong kayaman. At may problema ba doon? Tanong niya ng marahan. Tiningnan niya si Gwen. Madalas ang mga magulang kong pumipili na makakasama ko. Hindi nila gusto ang isang taong wala sa antas namin. Saglit na natahimik si Adrian. Alam niyang maraming bagay ang maaaring maging hadlang sa kanila. Ang estado ng buhay, ang expectations ng pamilya ni Gwen, at ang kanyang sariling pangarap. Ngunit sa kabila ng lahat, isa lang ang sigurado siya. Gwen, hindi mahalaga sa akin kung gaano kakayaman. Ang mahalaga ay kung ano ang nararamdaman natin para sa isa't isa. Naluha si Gwen sa sinabi ni Adrian. Salamat ha, Adrian. I'm so glad you understand my situation. At ang ibig sabihin lang nito, pwede mo na akong ligawan. Ngumiti si Adrian. Salamat, Gwen. Pangako, magiging tapat ako sa'yo. Sa gabing yon ay nagsimula ang isang pag-ibig na susubukin ng magkaibang mundo nilang dalawa. Sa paglipas ng mga buwan, lalong naging matatag ang relasyon ni Adrian at Gwen. Masaya silang magkasama
At sa kabila ng kanilang magkaibang mundo, hindi nila ininda ang pagkakaiba ng kanilang mga estado sa buhay. Subalit hindi maiiwasang dumating ang araw na malalaman ng pamilya ni Gwen ang tungkol sa kanila. At nang dumating nga ang araw na yon, nagbagong ihip ng hangin. Isang hapon, nagkita sina Gwen at Adrian sa isang cafe malapit sa opisina ni Adrian. Tahimik si Gwen, tila may bumabagabag sa kanya. Adrian, gusto ko makilala ng parents ko. Mahina niyang sabi habang iniikot ang straw ng baso ng kanyang iced coffee. Napakurap si Adrian. Talaga? Ibig sabihin alam na nilang tungkol sa atin? Tumango si Gwen. Nalaman nila nung isang araw. May nakakita sa atin sa isang event at nabanggit sa kanila. Ngayon gusto nilang mag-dinner tayo sa bahay namin bukas ng gabi. I mean, if that is okay with you. Bahagyang bumilis ang pintig ng puso ni Adrian. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matuwa o kabahan. Alam niyang hindi magiging madali ang gabing iyon. Sa bahay niyo mismo? Tanong niya. Tila umaasang sa isang restaurant lang sila magkikita. Oo, gusto nilang makilala ka ng personal. Of course, they would want to know kung sino ang dinidate ng anak nila. Huminga ng malalim si Adrian bago tumango. Sige, pupunta ako. It would be nice to meet your parents. Salamat, Adrian. Alam kong hindi ito magiging madali pero gusto kong subukan nating harapin sila ng magkasama. Hinawakan ni Adrian ang kamay ni Gwen. Kahit ano pang mangyari, Gwen, nandito lang ako. Ngumiti si Gwen, ngunit sa likod ng kanyang mga mata ay may bumabanaag na pag-aalala. Kinabukasan, nakabihis ang maayos si Adrian. Suot niya ang kanyang itim na blazer at puting long sleeves. Hindi niya alam kung sapat na ba ito para sa marangyang tahanan ng mga Del Castillo. Ngunit ito ang kanyang pinakamagandang kasuotan. Pagkarating niya sa malaking mansyon ni Gwen, hindi niya maiwasang mapatitig. Napakalaki ng bahay. Halos kasing laki ng isang hotel. Sa loob, ang sahig ay gawa sa marmol. May chandelier na kumikinang sa kisame at ang mga mamahaling painting ay nakasabit sa bawat sulok. Pagpasok niya sa dining area, naroon ang mga magulang ni Gwen, si Don Luis at Doña Isabela del Castillo. Pareho silang mukhang kagalang-galang, ngunit may kakaibang lamig sa kanilang mga mata nang tiningnan siya mula ulo hanggang paa. So, ikaw pala si Adrian, ani Don Luis habang hinihigop ang kanyang mamahaling alak. Gwen has told us about you. Bahagyang yumuko si Adrian bilang pagbibigay galang. Ikinagagala ko po kayo makilala. Magandang gabi po. Sit. Utos ni Doña Isabela na animo ay hindi na nag-abalang magpakita ng init ng pagtanggap. Nang maupo na siya, nagsimula na ang hapunan. Ngunit hindi pa man natatapos ang unang bahagi ng pagkain, nagsimula na rin ang pagtatanong. So, Adrian, what do you do for a living? Tanong ni Don Luis habang kinakain ang kanyang steak. I work in a corporate firm, sir. Sa project development po. Sagot ni Adrian ng may kumpiyansa. Bahagya namang tinaas si Doña Isabela ang kanyang kilay. Corporate job? Anong posisyon mo doon? Project associate po. Napangisi si Don Luis at bahagyang umiling. So basically, isa ka lang empleyado? Opo, sagot ni Adrian. I see, sagot ni Don Luis bago uminom muli ng alak. And how much do you make monthly? Nagulat si Adrian sa tanong. Mabilis siyang napansin ang mapanuring tingin ng mga magulang ni Gwen. Hindi ito simpleng pagkilala sa kanya. Tinatasa siya, sinusukat. Binibigyang halaga base sa kanyang kita. Sapat po para mabuhay ng marangal, matipid niyang sagot. But is it enough for our daughter? Singit ni Doña Isabela. Gwen is used to a certain kind of lifestyle. You do understand that, don't you? Napatingin si Adrian kay Gwen na tahimik lang at halatang hindi mapakali. I understand, ma'am. Sagot naman ni Adrian. At gagawin ko po ang lahat para mapanatili ang kasiyahan ni Gwen. Napangisi si Don Luis. Sabihin mo sa amin, Adrian.
Sinong pamilya mo? Anong negosyo nila? Napalunok si Adrian. Narito na ang mga tanong na kinatatakutan niya. Ang nanay ko po ay abala sa kanyang trabaho. Sagot niya. Trabaho? Tanong ni Doña Isabela. Anong klaseng trabaho? Nag-alinlangan si Adrian. Hindi niya kayang sabihin sa mga harapang ito na ang kanyang ina ay naglalako ng ulam sa mga construction site. Hindi dahil kinakahiya niya si Nay Sara, kundi dahil alam niyang huhusgahan nila ito. Marami po siyang ginagawa araw-araw. Iwas niyang sagot. Tumaas ang kilay ni Doña Isabela. So, in short, she is just an ordinary woman. Hindi sumagot si Adrian. Napangisi si Don Luis at nagkibit-balikat. Well, Gwen, we never expected this from you. You know how important family background is. Hindi mo walang isinamang isang anak ng kilalang pamilya. Bumuntong hininga si Gwen. Dad, hindi importante sa akin kung gaano kayaman o hindi ang pamilya ni Adrian. Ang mahalaga, kung paano siya bilang tao. Tumawa ng bahagya si Doña Isabela. Oh, my dear, you are still so naive. Marriage is not just about love. It is about security, stability. Hindi sapat ang love lang na yan. Don't get us wrong, Adrian. We just want what's best for our unika iha. Tumikhim si Don Luis. But since you seem so determined with this, I guess we have to continue providing for our daughter. Lihim na nanikip ang dibdib ni Adrian. Ang salitang continue providing ay parang patama sa kanya na hindi niya kayang buhayin si Gwen ng mag-isa. Na para bang siya ay isang pabigat sa marangyang mundo ng mga Del Castillo. I suppose we should apologize, Adrian. Kunwaring sabi ni Doña Isabela, we are just very concerned about our daughter. I'm sure you understand. Tumango lamang si Adrian. Hindi na nagsalita pa. Ngunit sa loob niya, ramdam niyang panghuhusga sa kanya. Hindi man tahasan, pero halatang-halatang panliliit nila sa kanya. Ramdam ni Gwen ang pananahimik ni Adrian. Hinawakan niya ang kamay nito sa ilalim ng mesa bilang pampalakas ng loob. Ngunit wala siyang magawa para ipagtanggol ito sa harap ng kanyang matitigas na magulang. Pagkatapos ng hapunan, agad na nagpaalam si Adrian. Maraming salamat po sa oras ninyo. Hindi na siya pinigilan ng magulang ni Gwen. Sa halip ay tumango lamang ang mga ito na parang sinasabi na wala silang nakikitang halaga sa kanya. Pagka-uwi ni Adrian sa bahay nila, nadatnan niya si Nay Sara na nag-aayos ng mga sahog para sa kanyang panindang ulam para kinabukasan. Anak, kamusta ang hapunan? Masayang tanong nito. Naging maayos ba? Hindi sumagot si Adrian agad. Umupo siya sa sofa at pinahira ng kanyang muka gamit ang mga palad. Kitang-kita ni Nay Sara ang lungkot sa mga mata ng anak. Adrian, anong nangyari? Huminga ng malalim si Adrian bago tumingin sa ina. Nay, napakayaman nila. Ngumiti si Nay Sara. Alam mo naman yun, diba? Oo, pero iba kapag nandun ka na eh. Iba pag nandun ka mismo sa harapan nila, Nay. Parang nakakapangliit. Parang wala akong halaga. Lumapit si Nay Sara sa anak at tinaplos ang kanyang likod. Anak, hindi sa yaman na susukat ang halaga ng isang tao. Ang mahalaga ay kung paano ka lumalaban sa buhay ng marangal. Ngunit hindi na nagsalita pa si Adrian. Ramdam niya ang bigat sa kanyang dibdib. At sa gabing iyon, habang nakahiga siya sa kanyang kama, hindi niya maiwasang tanungin ang sarili. Mahal ba talaga ako ni Gwen? O masyado lang akong ambisyoso para umasa na tatanggapin nila ako? Sa patuloy na pag-inog ng buhay, walang kamalay-malay sina Nay Sara at Jose na muling magtatagpo ang kanilang mga landas.
Sa bawat araw, hindi tumitigil si Nay Sara sa kanyang munting negosyo ng pagtitinda ng ulam sa construction site. Mahigit 2 dekada na siyang nagluluto para sa mga trabahador noon sa Santa Elena. At sa kabila ng paglipas ng panahon, hindi siya napapagod. Dinala niya na ang ganitong klase ng buhay sa Maynila. Nay Sara, pahingi naman ng isang order ng adobo. Sigaw ng isang trabahador habang papalapit sa kanya. Ako rin, Nay, dagdagan mo ng extra rice. Matamis ang ngiti ni Nay Sara habang inaabot ang mga ulam sa kanilang mga lalagyan. Sa bawat kutsarang inilalagay niya sa plato ng kanyang mga suki, dama niya ang kasiyahan ng mga ito. Aba, mukhang napakasarap na naman ang ulam mo ngayon, Nay Sara. Wika ng isa sa mga foreman. Lagi mo kaming pinapasarapang kumain, ha? Napangiti si Nay Sara habang pinupunasan ng pawis sa kanyang noo. Nako, basta ba may trabaho kayo rito, ako nang bahala sa ulam ninyo. Biro niya. Hindi nagtagal nagkaroon ng mahabang pila sa kanyang trolley na hinihila. Nay, baka naman po pwedeng mag-request ng sinigang bukas. Sigaw ng isa sa mga trabahador. Ako po, Nay, kare-kare. Hirit naman ng isa pa. Tsaka, Nay, baka sabaw na rin ang libre kung kaya. Natawa pa si Nay Sara. Sige, basta ba't siguruhin yung uubusin niyo, ha? Habang abala ang lahat sa pagkain, isang mamahaling kotse ang pumarada sa di kalayuan. Sa loob nito, isang matandang lalaking nakaupo sa likod. Pinagmamasa ng eksenang nasa labas. Si Jose Antonio Montenegro, ang may-ari ng kumpanyang may proyekto sa site na iyon, ay isang lalaking hindi mahilig sa labis na kasikatan. Kahit isa siyang bilyonaryo, pinili niyang mamuhay ng simple. Palaging malayo sa mata ng publiko. Hindi niya kinagawi ang bumisita sa kanyang mga proyekto pero sa araw na yon, napagpasyahan niyang tingnan mismo ang progreso ng construction. Nakaupo siya sa loob ng kanyang sasakyan habang pinagmamasa ng mga trabahador na masayang kumakain. Hindi niya agad napansin kung ano ang kanilang pinagkakaabalahan. Ano ba yung pinipilahan ng mga tao riyan? Tanong niya sa kanyang sekretarya, si Raul, na nasa passenger seat. Sir, may nagtitinda po ng ulam dyan tuwing tanghali. Napakasarap po ng luto ng matandang babae na yon. Suki na po siya ng mga trabahador dito. Bahagyang napakunot ang noo ni Jose. Masarap pa talaga ang luto niya. Tumango si Raul. Opo, sir. Natikman ko na rin nga minsan. Kung gusto niyo po sa susunod na punta natin dito, bibilhan ko kayo. Tumango lamang si Jose at muling tumingin sa labas ng bintana. Noon niya nasilaya ng tindera. Isang babaeng halos kaedad niya. Abala sa pagsisilbi ng pagkain. Pinagmasdan niya ito ng mabuti. Kakaiba ang aura ng babae. Matapang, masipag, at sa kabila ng hirap ng trabaho ay may ngiti pa rin sa labi. May kung anong kumirot sa kanyang dibdib. Hindi niya maipaliwanag kung bakit pero sa unang pagkakataon, sa matagal na panahon, may bumangon na alaala sa kanyang isipan. Alaala ng isang babaeng minsan niyang minahal. Isang babaeng hindi niya kailanman nakalimutan. Bago pa siya tuluyang magpakalunod sa pag-iisip, lumapit si Raul at bumulong. Sir, aalis na po tayo? Nagbalik sa ulirat si Jose at tumango. Oo, bumalik na tayo sa mansyon. Halatang papaalis ang sasakyan, isang huling sulyap ang ibinigay ni Jose kay Nay Sara. Hindi niya alam kung kailan, pero sa kaloob-looban niya may isang bahagi ng kanyang sarili na gustong bumalik at makilala pa siya ng mas mabuti. Pagdating ni Jose sa kanilang mansyon, napansin niya ang tila kakaibang atmosphere sa bahay. Pagpasok niya sa maluwag na sala, bigla siyang sinalubong ng maliit na boses. Ang kaniyang mga apo. Happy birthday, Lolo! Sigaw ng mga bata habang may hawak na mga lobo. Nagulat si Jose. Ano to? Mula sa kusina, lumabas ang kanyang anak na si Abby. May hawak na isang cake na may nakasinding kandila. Happy birthday, Dad! Natigilan si Jose. Birthday ko ba ngayon? Natawa si Abby. Dad, masyado ka na talagang busy. Pati birthday mo nakalimutan mo na. Napakamot ng ulo si Jose habang umupo sa sofa.
Ay, hindi ko na namalayan ang paglipas ng panahon. Lumapit ang kanyang manugang na si Paolo at tinapik siya sa balikat. Maligayang kaarawan, Dad. Buti na lang naalala naming lahat para sa'yo. Hindi mo na yata naaalala eh. Sa loob ng hapagkainan, nagsalo-salo ang pamilya. Masaya si Jose habang pinagmamasa ng kanyang mga apo na masaya namang kumakain ng cake. Sa kabila ng kanyang yaman at tagumpay, ito ang tunay na kayamanan niya, ang kanyang pamilya. Nang matapos ang pagkain, pinakuha ni Abby ang mga bata sa kanilang yaya upang makapagpahinga. Doon na nagsimula ang seryosong usapan. Dad, may kailangan kaming sabihin ni Paolo sa'yo. Panimula ni Abby. Tumango naman si Jose. Ano yun, anak? Humingi ng malalim si Abby bago nagsalita. Matagal na naming inaayos ang mga papeles namin ni Paolo, Dad. Lilipat na kami sa Spain. Natigilan si Jose. Spain? Oo, Dad. Alam mo namang matagal ko nang gusto doon i-expand ang career ko bilang fashion designer. Si Paolo naman gusto na rin magsimula ng negosyo sa Europe. Matagal na naming pinag-isipan to. At ngayon, sigurado na kami. Hindi agad nakapagsalita si Jose. Alam niyang darating ang araw na to. Pero hindi niya inakalang ganito kabilis. Wala namang problema, anak. Magiging maayos kayo sa Spain. Sagot niya matapos ang ilang segundong katahimikan. Ngunit pa'y pag-aalinlangan sa mukha ni Abby. Dad, hindi yan ang iniisip ko. Ang iniisip ko ikaw. Bahagyang napakunot ang noon ni Jose. Anong ibig mo sabihin? Hinawakan ni Abby ang kamay ng kanyang ama. Iiwan ka namin dito na mag-isa, Dad. Hindi ba't napag-isipan mo nang maghanap ng kasama sa buhay? Napailing si Jose. Wala akong oras para sa ganyan, Abby. Nagkatinginan sina Abby at Paolo. Dad, patuloy ni Abby. I know you loved Mom so much. Pero 30 taon na ang lumipas. Hindi ba't parahon na para hayaan mong may pumasok ulit sa puso mo? Tumahimik si Jose. Matagal niyang pinag-isipan ng sinabi ng kanyang anak. Totoo, mahal na mahal niya ang kanyang yumaong asawa. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi niya maitatangging may bahagi ng kanyang sarili na nananabik maranasan muli ang pagmamahal. Bago sila umalis, muling niyakap ni Abby ang kanyang ama. Dad, gusto lang naming makita kang masaya. Kahit wala kami rito, gusto naming may nag-aalaga sa'yo. Tumango si Jose, ngunit hindi siya nagsalita. Nang gabi ring yon, habang nakahiga siya sa kanyang kama, hindi niya maiwasang mapaisip. At sa kanyang isipan, bumalik ang imahe ng babaeng nakita niya kanina. Ang babaeng hindi niya pa kilala, ngunit tila may kung anong kakaiba siyang naramdaman. Sa kabila ng lahat, isang bagay lamang ang sigurado niya. Hindi pa tapos ang kwento ng kanyang buhay at maaaring sa hindi niya inaasahang pagkakataon, may panibagong kabanata pang naghihintay sa kanya. Lumipas ang mga araw at patuloy lang sa kani-kanilang buhay sina Nay Sara at Jose. Walang nakakaalam na sa hindi inaasahang pagkakataon, may hinahandang sorpresang tadhana para sa kanila. Maagang gumising si Nay Sara tulad ng dati. Sa kanyang maliit na kusina, abala siyang nagluluto ng adobo, ginisang munggo at pritong tilapia. Mga putaheng inaabangan ng mga trabahador sa construction site. Sa kabila ng pagod, hindi niya maiwasang mapangiti habang inaayos ang kanyang paninda. Adrian, anak, pakibuhat nga itong isang bag. Wika niya sa kanyang anak na siyang papasok na rin sa trabaho. Sige po, Nay. Sagot ni Adrian at agad na kinuha ang mabigat na lalagyan ng ulam. Magkasabay silang lumabas ng bahay. Sa kalsada, nagpaalam si Adrian sa kanya bago ito umalis. Ingat po kayo, Nay. Huwag masyadong mapagod. Sige anak, ikaw rin. Sagot niya bago muling inayos ang pagkakabuhat ng kanyang mga paninda. Habang naglalakad siya papunta sa construction site, biglang may isang itim na kotse ang mabilis na dumaan. Isang bagsak ng malakas na tunog ang gumulat kay Nay Sara. Nasagi ng sasakyan ng isa sa kanyang mga bag at tumilapo ng ilang lalagyan ng ulam sa maruming daanan.
Nanlumo siya. Pinagmasan niya ang natapong pagkain. Ang hirap niyang pinagpaguran. Para sa kanya, hindi lamang ito simpleng ulam. Ito ang bumubuhay sa kanila ni Adrian. Nasa di kalayuan ng isang SUV na huminto. Sa loob nito sina Abby at Paolo. Papunta sa embahada kung upang ayusin ang kanilang mga permits para sa nalalapit nilang paglipat sa Spain. "Han, we should help her," bulong ni Abby habang nakatingin sa matandang babae sa gilid ng kalsada. Walang pag-aalinlangan, bumaba sila ng sasakyan at lumapit kay Nay Sara. "Nay, okay lang po kayo?" tanong ni Abby, puno ng pag-aalala. Napatango si Nay Sara, pilit na tinatago ang lungkot sa kanyang mga mata. "Ay, Iha, mabait kayo, tumulong pa, pasensya na, naghalat pa yung paninda ko." Tinulungan siya ni Paolo na pulutin ang mga lalagyan, habang si Abby naman ay nag-abot ng panyo. "Nahagip ng dashcam namin yung sasakyan. Kung gusto po ninyong ireklamo, may plate number kami," sabi ni Paolo. Umiling si Nay Sara. "Nako, wag na iho. Baka naman kapwa mahirap din ang driver. Yung tulad ng driver sa mga taxi-taxi sa cellphone ngayon. Ayoko makadagdag pa sa problema niya." Nagkatinginan sina Abby at Paolo. Humanga sa kabutihang loob ni Nay Sara. "Nay, bayaran na lang po namin ang mga natapon," sabi ni Abby. Nagulat naman si Nay Sara at umiling. "Nako, hindi yun namang kasalanan. Hindi yun kailangang bayaran ba?" "Pero gusto po talaga namin makatulong," sagot naman ni Abby. Sa huli, tinanggap na lang ni Nay Sara ang bayad para sa natapong pagkain. Saan po ba kayo pupunta, Nay?" tanong ni Paolo. "Diyan sa construction site, iho. Doon ako nagtitinda." Nagkatinginan sina Abby at Paolo. "Doon din po pala kayo nagtitinda, Nay? Kami po may-ari ng kumpanya na may project doon," paliwanag ni Abby. Nagulat si Nay Sara. "Naku, napakababait niyo pala talaga. Hindi halata na mayaman kayo pero napaka-humble ninyo." Ngumiti lang si Abby. "Nay, hatid na po namin kayo." Sa loob ng sasakyan, napansin ni Paolo ang mga natirang ulam ni Nay Sara at nagtanong kung pwede na lang tikman. Masayang iniabot ito ni Nay Sara. Habang kumakain sa loob ng sasakyan, hindi maiwasang mapangiti sina Abby at Paolo. "This is really good," sabi ni Paolo. Tumingin si Abby sa kanyang asawa at may naisip na plano. "Are you thinking what I'm thinking?" bulong niya kay Paolo. Napailing si Paolo. "Abby, hindi ka na naman ititigil, no?" Napangiti si Abby. "Han, let's set up Dad and Nay Sara." Pagka-uwi, naghapunan silang pamilya. Inihain ni Abby ang mga ulam ni Nay Sara at agad na napansin ni Jose ang sarap nito. Masarap to," komento ni Jose habang kumakain. "Manang, ikaw ba nagluto nito?" Napangiti si Abby. Hindi po, Dad. Si Nay Sara ang nagluto niyan." Napakunot ang noon ni Jose. "Sino si Nay Sara?" "Siya po yung nagtitinda ng ulam sa construction site, Dad. Yung pinatanong mo noon kay Raul?" sagot ni Abby. Biglang nagtaas ng kilay si Paolo. "She's just nosy, Dad," sabi niya habang nakatingin sa asawa. "What? Nagtanong lang naman ako kung natikman mo na ba yung luto ni Nay Sara," sabi ni Raul. "Curious ka raw, kaya naisip kong ipatikim sa'yo," sagot ni Abby at napapangiti. Umiling lamang si Jose. "And you know what, Dad? Nay Sara is a nice woman," dagdag pa ni Abby. Palihim na nakangiti. Napatawa pa si Paolo. "Ay nako, Abby, tigilan mo na yan." Napailing na lamang si Jose, pero hindi niya na naalis sa isipan ang pangalan na Nay Sara. Lumipas ang mga araw at dumating na ang takdang araw ng pag-alis ni na Abby at Paolo. Sa airport, mahigpit na niyakap ni Jose ang kanyang mga apo. Pilit na tinatago ang lungkot sa kanyang puso. "Dad, we will visit every holiday at kapag school break na ng mga bata, okay?" sabi ni Abby. Tumango si Jose. "Mag-iingat kayo roon, anak." Bago siya sumakay ng eroplano, muling tumingin si Abby sa kanyang ama. "Please, give love a chance, Dad," pakiusap niya.
Tumango lamang si Jose pero sa loob niya may bumabagabag sa kanyang isipan. Pag-uwi niya ng mansyon, napag-isipan niyang subukan ng dating apps para sa mga kaedad niya. Sa tulong ni Raul, gumawa siya ng profile bilang isang simpleng construction worker. Ngunit matapos ang ilang chat, napagtanto niya ang karamihan sa kausap niya ay tila hindi interesado sa kanya dahil akala niya'y mahirap lang siya. Ayoko na rito, Raul. Sabi ni Jose habang tinanggal ang app sa kanyang telepono. Sir, baka hindi lang yan ang tamang paraan. Sagot ni Raul. Nagkataon sa araw ring yon, muling napadaan si Jose sa construction site. At habang nakaupo sa loob ng kanyang kotse, muli niyang nakita ang pila ng mga trabahador sa kariton ni Sara. Hindi niya alam kung bakit, pero may kung anong tumulak sa kanya para tumingin pa. At noon sa di inaasahang pagkakataon, nagtama ang kanilang mga mata. Si Sara abala sa pagsisilbi ng pagkain, pero sa isang saglit, nag-angat siya ng tingin at napatitig sa sasakyan na iyon. Hindi niya alam kung bakit tila bumilis ang tibok ng kanyang puso. Sa loob ng kotse, si Jose naman ay hindi maipaliwanag ang nararamdaman. At sa kanyang isip, may isang tanong ang biglang sumagi. May dahilan ba kung bakit tayo pinagtagpo muli? Mula nang umalis sina Abby at Paolo patungong Spain, tila nagkaroon na ng malaking pagbabago sa buhay ni Jose. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, hindi siya sigurado kung ano ang dapat niyang gawin. Matagal na siyang sanay sa structured na buhay bilang isang CEO, mga board meetings, business summits at malalaking desisyon. Ngunit ngayon, habang nakaupo siya sa kanyang malawak na opisina, isang tanong ang paulit-ulit na sumagi sa isip niya. Ano pa nga bang kulang sa buhay niya? At doon pumasok ang isang ideya. Isang bagay na ni minsan na hindi niya pa nagawa. Raul, gusto ko magtrabaho sa construction site. Diretsong sabi ni Jose sa kanyang loyal na sekretary. Nagtaas ng kilay si Raul. Hindi sigurado kung nagbibiro ang amo niya. Sir, pasensya na po pero kayo po mismo ang may-ari ng site na yon. Alam ko, sagot ni Jose. Pero gusto ko makita kung paano gumagana ang kumpanya ko mula sa ibaba. Wala nang sir. Wala nang CEO. Gusto kong subukan ang buhay ng isang ordinaryong trabahador. Napakamot ang ulo ni Raul. Pero sanay na siyang sundin ang kahit anong gusto ni Jose. Kahit paminsan ay tila wala ito sa wisyo. Sige po sir, pero paano natin to gagawin? Ngumiti si Jose. Simple lang. Bibigyan mo ako ng bagong pangalan. Kinabukasan, isang lalaking may suot na kupas na polo, maong na pantalon at lumang sapatos ang naglalakad papunta sa construction site. Wala nang mamahaling relo, wala nang branded na suit. Si Jose, ang dating CEO, ay isa na ngayong ordinaryong trabahador. Pre, bago ka lang? Tanong na isang lalaki may hawak na semento. Tumango naman si Jose. Oo pare, tawagin mo na lang akong Pepe. Ako nga pala si Carlo. Halika, papakilala kita sa iba. Dinala siya ni Carlo sa kainan kung saan kumakain ng ibang trabahador. At doon ay nakita niya nakapilang mga ito sa harapan ng isang maliit na kariton. Ang pamilyar na kariton ni Sara. Para sa unang beses, hindi na lang siya nakamasid mula sa loob ng kanyang sasakyan. Ngayon, isa na siya sa mga bumibili ng pagkain. Nang makaharap niya si Sara, napansin na ganito na bago siya. Uy, bago ka lang? Tanong ni Sara. Tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Oo, dito na ako magtatrabaho. Sagot ni Jose sabay abot ng bayad. Ngumiti si Sara habang inaaabot ang isang lalagyan ng adobo. Mabuti naman. Pero teka, parang hindi ka yata sanay magbuhat ng mabibigat Hindi ka ba mapapagod sa trabaho rito? Kaya ko naman siguro, sagot ni Jose at pilit na nagpapanggap. Ngumiti si Sara pero may kung anong kutob siya sa bagong trabahador na to. Parang hindi ordinaryo. Pero hindi na lang niya pinansin. Mula noon, naging bahagi na ng araw ni Jose ang pagkain sa kariton ni Sara. Hindi nagtagal, naging malapit sila sa isa't isa. Parang mga batang nag-aasaran sa tuwing magkikita.
Isang araw habang hinihintay ni Jose ang order niya, tiningnan siya ni Nay Sara mula ulo hanggang paa. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina May Mendoza from California, Annalie Enate from Turkey, at Reyes Ana from Singapore. Sa ating mga taga-subaybay, paki-comment po sa baba kung taga saan kayo para alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ni Ate Jane. Maraming salamat sa pakikinig. Pepe, ilang taon ka na ba? Tanong nito. Bakit, may problema ba kung sabihin kong sing-edad lang tayo? Pabirong sagot ni Jose. Aba, kaya pala ang dami mo na rin puting buhok ano? Sabay tawa ni Nay Sara. Aba Sara, may puti ka rin namang buhok ka. Sagot ni Jose na kunwari na pikon. Natawa lang si Nay Sara. Oo nga, pero at least bagay sa akin. Sa'yo, parang hindi. Nagkibit balikat si Jose. Ano naman? Baka kasi masyado lang akong nag-isip ng problema sa buhay. Ay nako. Baka kaya Pepe wala kang asawa kasi puro problemang iniisip mo. Pang-aasar pa ni Nay Sara. Napatawa si Jose. Ikaw Sara, bakit wala ka pang asawa? Malungkot na napangiti si Nay Sara. Si Edgar ang asawa ko. Tatay ni Adrian. Ay nako, sa kasamaang palad namatay sa tuberculosis. Galing kami noon sa Santa Elena. Syempre, hindi naman ganun kahusay yung mga hospital doon. Ayun, lumala rin ang sakit niya. Hanggang sa kinuha na siya sa amin ng Diyos. Kaya kaming dalawa na lang ni Adrian ang magkasama. Natawa si Jose. Kaya naman pala ang tapang mo, Sara. Kinaya mo kahit wala na si Edgar sa'yo. Aba, syempre naman. Hindi pwedeng paiyakin na lang tayo ng buhay. Kailangang lumaban. Mula noon, naging normal lang ang pang-aasaran nila. Uy, Pepe, kaya mo bang magtrabaho? Baka naman mamaya masama ng likod mo. Tukso ni Nay Sara isang araw habang nakikita niya si Jose na hinihimas ang likod niya matapos magbuhat ng mabigat na kahoy. Aba, syempre, hindi mo ba nakikita ang muscles ko? Sabay flex ni Jose ng kanyang braso. Ay nako, muscles? Hindi yata muscles yan, kundi taba. Natatawang sagot ni Nay Sara. Tawanan ng ibang trabahador sa paligid. Talo ka ron, Pepe! Sigaw ni Cardo. Napailing na lang si Jose, pero hindi niya mapigilang mapangiti. Matagal na rin wala nang may nakapagpatawa sa kanya ng ganito. Makalipas ang ilang linggo, unti-unti nang nasasanay si Jose sa buhay ng isang trabahador. Hindi man siya sanay sa mabibigat na gawain, nagustuhan niyang pakiramdam ng pagiging malapit sa mga simpleng tao. Isang hapon, habang abala siya sa trabaho, napansin niyang parang matamlay si Nay Sara. Hindi ito gaya ng dati na masigla at puno ng pang-aasar. Lumapit siya rito. Uy, Sara, anong problema? Nagkibit balikat si Nay Sara. Wala naman, medyo masakit lang ang likod ko. Napansin ni Jose ang pagbagsak ng balikat ni Nay Sara. Halatang pagod ito. Pero, hindi nagrereklamo. Aba, Sara, baka naman ay dapat magpahinga ka na muna. Umiling si Nay Sara. Aba, hindi pwede. Kung hindi ako kikilos, paano kami kakain ni Adrian? Nag-isip si Jose. Gusto niyang tumulong, pero paano? Hindi niya napigilan ng sarili. Alam mo, Nay, kung gusto mo, pwede akong tumulong sa pagluluto mo minsan. Napataas ang kilay ni Nay Sara. Ikaw? Marunong kang magluto? Napakamot ng ulo si Jose. Marunong akong magprito ng itlog. Napatawa si Nay Sara. Aba, hindi naman pwedeng ulamin lang yan araw-araw. Ngumiti si Jose. Di turuan mo ako. Napatitig si Nay Sara kay Jose. Ngayon lang may nag-alok na tulungan siya.
At sa hindi maipaliwanag na dahilan, parang may kung anong kilig siyang naramdaman. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unti nilang nadidiskubre ang halaga ng isa't isa. Sa simpleng pang-aasar at palitan ng kwento, hindi nila namamalayan. Unti-unti na silang nagiging mahalaga sa isa't isa. At hindi pa nila alam, pero isang bagay ang sigurado. Hindi ito basta-basta ang pagkakaibigan lang. Sa mga sumunod na linggo, lalong naging malapit sina Nay Sara at Jose o Pepe, tulad ng pagpapakilala niya. Sa tuwing pupunta si Jose sa construction site, palaging isa siya sa mga unang nakapila sa tindahan ni Nay Sara. Hinihintay ang paborito niyang adobo o menudo. Kahit anong ulam ang lutuin ni Nay Sara, palagi siyang may dalang lalagyan, handang umuwi ng may baon. "Hoy, Pepe!" tawag ni Nay Sara minsan habang inaabot sa kanya ang isang mangkok ng sinigang. "Nagtatrabaho ka ba talaga sa construction? Para kasing mas madalas kang kumakain kaysa maghalo ng simento." Napatawa na lamang si Jose, napailing habang kunwaring nagdaramdam. "Nako Sara, grabe ka naman. Ako pa ba yung pinagbibintangan mong tamad? Hindi mo lang alam, ako ang pinakamasipag doon. Paano? Ang bigat ng mga bakal. Baka hindi mo na ako makita kapag nagbuhat ako ng todo." Bakit ba ang linis-linis mo lagi? Yung ibang construction worker puro alikabok pero ikaw para kang bagong ligo. Napansin ni Nay Sara sabay kindat pa sa kanya. Napakamot sa batok si Jose. "Aba Sara, baka nai-inlove ka na sa akin kaya napapansin mo na ang lahat ng mga bagay sa akin ha?" Pinandilatan siya ni Sara at tinapik sa braso. "Hay nako, ang tanda-tanda mo na parang binata ka kung makapang-asar ah." Ikaw, ba't parang dalaga ka kung mag-blush? Kinikilig ka yata sa akin ano?" Tukso ni Jose at sabay silang nagtawanan. Hindi nila napansin ang mga trabahador na palihim na nagsisipag-ngitian habang pinapanood silang magbiruan. "Nako, Nay Sara, mukhang may manliligaw na kayong bago ah." Tukso ng isang foreman. "Nako, kayo talaga." Sigaw ni Sara, ngunit ramdam niya ang kilig na hindi niya inakalang mararamdaman pa niya sa edad niyang to. Sa bawat araw na lumipas, naging natural na kay Jose ang samahan si Sara pa uwi. Kahit pa sa jeep lang siya sumasakay, hindi siya pumapayag na hindi muna siya makakasabay kay Sara papunta sa terminal. "Pepe, hindi mo naman kailangang ihatid ako araw-araw," sabi ni Nay Sara nang minsang naglalakad sila sa kahabaan ng kalsada. "Bakit naman? Para naman akong hindi gentleman kung pababayaan lang kitang umuwi ng mag-isa." Sagot ni Jose habang nakangiti. "Sus, gentleman ka pa riyan. Pero seryoso, baka naman napapabayaan mo ng trabaho mo kakasama sa akin." Sagot ni Sara. Kahit gustong-gusto rin naman niya ang presensya ni Jose. Ito naman si Sara, masyado ako minamaliit. Biro ni Jose. "Alam mo bang mas masipag ako magtrabaho ngayon? Kasi tuwing tanghali, iniisip ko na yung ulam mo." Napatawa pa si Nay Sara. Pero hindi rin niya maitago ang saya sa puso niya. Matagal na siyang nabalot, hindi niya inisip na may darating pang isang taong magpapakilig sa kanya ng ganito. Magkaiba man ang mundo, mistulang magkakatugma ang damdamin. Dahil habang lumilipas ang mga araw, mas dumadami ang oras na magkasama sina Jose at Nay Sara. Marami silang napag-uusapan, mula sa pagiging magulang hanggang sa kanilang mga nakaraang buhay. "Pepe, may anak ka rin ba?" tanong ni Sara isang hapon habang nagpapahinga sila sa isang waiting shed. "Oo, Sara, may isang anak na babae. Mabait, matalino. Pero nasa malayo na siya, may sarili siyang pamilya." Sagot ni Jose habang nakatingin sa malayo. "Ganun ba? Buti ka pa. Kahit papaano alam mo may pamilya ka matatakbuhan." "Bakit? Ikaw ba? Hindi ba't andyan naman kamo si Adrian?" tanong ni Jose. "Oo naman," sagot ni Sara na nakangiti. "Pero alam mo yung pakiramdam na kahit may anak ka, may mga bagay pa rin hindi mo maibabahagi sa kanya. Mga bagay na pang matanda lang." Napangiti si Jose at tumango. "Alam ko yan, Sara. Minsan masarap din yung may kausap na kasing edad mo. Yung nakakaintindi ng pinagdadaanan mo." Nagkakatitigan sila. Isang tahimik na sandali.
Isang pag-unawang hindi kailangang ipaliwanag. Hindi alam ni Sarah kung kailan eksaktong nagbago ang lahat. Pero isang araw, napansin niyang iba na ang tingin sa kanya ni Jose. Hindi lamang ito basta kaibigan. Hindi lang ito basta kasama. At lalong hindi lang ito basta lang isang Pepe na nagkukunwaring construction worker. Isang gabi, habang naglalakad sila pa uwi, biglang huminto si Jose. Sarah? Tugon naman ni Nay Sarah sa kanya. Kung halimbawa lang naman, may isang matandang lalaki na biglang sabihin sa'yo na gusto ka niya, anong gagawin mo? Tumingin si Nay Sarah sa kanya, halatang nag-aalangan. Aba, ewan ko. Depende siguro sa matandang yon. Ngumiti si Jose. Paano kung ako? Napatigil si Nay Sarah at naramdaman niyang bumilis ang tibok ng puso niya. Pepe, niloloko mo ba ako? Umiling si Jose. Bakit naman kita lolokohin, Sarah? Hindi alam ni Nay Sarah ang isasagot. Matagal siyang natahimik. Iniisip kung ano ba ang dapat niyang maramdaman. Pero bago pa siya makasagot, biglang dumaan ang isang tricycle na bumusina ng malakas. Napahawak siya sa braso ni Jose sa gulat. At doon niya napansin, nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi sa takot, kundi sa kaba. At marahil, sa kilig. Pepe, seryoso ka ba? Tumingin si Jose sa kanya. Seryoso pero may lambing sa mga mata. Oo, Sarah. Hindi na tayo bata pero hindi ibig sabihin na hindi na tayo pwedeng magmahal ulit. Natigilan si Sarah. Hindi niya alam kung maiiyak siya o matatawa. Pero ang sigurado siya, hindi niya matatakasan ng katotohanan. Masaya siya. At sa kauna-unahang pagkakataon, hindi siya natakot sa ideya ng isang bagong pag-ibig. Hindi nagtagal nalaman din ni Adrian ang tungkol kay Jose. Isang gabi, pag uwi niya, nadatan niyang si Jose at si Sarah ay magkasamang naghahapunan. Nay, sino to? Tanong ni Adrian habang nilalapag ang kanyang mga gamit. Ay nak, si Pepe. Kaibigan ko yan sa construction site. Ngumiti si Sarah tila walang ibang ibig sabihin sa pagpapakilala kay Jose. Tiningnan naman ni Adrian si Jose. Matanda na rin, pero mukhang malakas pa. May simpleng itsura pero mukhang mabuting tao. Kayo po pala si Pepe. Lumapit siya at iniabot ang kamay. Adrian po. Ngumiti si Jose at tinanggap ang kamay nito. Natutuwa ako makilala ka, Adrian. Palagi kang naikukwento ng nanay mo. Nagkatinginan si Adrian at Sarah. At sa unang pagkakataon, naisip ni Adrian, masaya ang kanyang ina. At sa kabila ng lahat, wala siyang nakikitang mali roon. Tay Pepe, kumain na po kayo. Ngumiti si Adrian. Sarap magluto yang si nanay. Ngumiti naman si Jose. Oo nga kaya nga araw-araw akong nabilin sa mga paninda niya. Habang patuloy ang kanilang pagkakaibigan o ligawan, mas lalong naging espesyal ang samahan ni na Jose at Nay Sarah. At kahit na hindi alam ni Nay Sarah ang tunay na pagkatao ni Jose, na hindi lang ito basta isang construction worker kundi isang mayamang negosyante, hindi iyan mahalaga sa kanya. Ang mahalaga sa kanyang piling, may isang lalaking nagpapangiti sa kanya. At sa piling niya, may isang pusong muling natutong umibig. Maagang gumising si Nay Sarah isang umaga upang upagluto si Adrian ng paborito nitong kare-kare. Matagal-tagal na rin niyang hindi napupuntahan ng opisina ng anak, kaya naisipan niyang dalawin ito at magdala ng pagkain. Para sa kanya, ito na ang paraan niya upang ipakita kay Adrian na kahit matanda na siya, kaya pa rin niyang alagaan ito sa simpleng paraan. Matapos ilagay ang kare-kare sa isang food container, maingat niyang inilagay ito sa kanyang maliit na trolley. Hindi siya sanay magpunta sa matataas na gusali o maglakad-lakad sa air-condition na opisina, kaya sigurado niyang hindi siya magiging abala. Suot niya ang kanyang simpleng bestida at rubber shoes. Wala siyang pakialam kung hindi ito kaaya-aya sa mata ng iba. Ang mahalaga, makikita niya ang anak niya. Sa lobby ng corporate building kung saan nagtatrabaho si Adrian, panay ang tingin ni Nay Sarah sa paligid. Napakalaki ng gusali at halos lahat ng dumadaan ay nakasuot ng mamahaling business attire. Kakaiba ito sa mundong nakasanayan niya.
Hindi tulad ng palengke o ng construction site na pinupuntahan niya araw-araw. Maya-maya pa nakita niya si Adrian na pababa mula sa elevator. Ngumiti siya at kumaway, sabik na sabik sa anak. "Nay!" Tawag ni Adrian. Agad na lumapit sa kanya. "Ano pong ginagawa niyo rito?" "Nagluto ako ng kare-kare, anak. Na-miss mo na to, diba?" Ngumiti siya habang pinapakita ang dala niyang pagkain. Napangiti si Adrian. "Salamat, Nay. Ang sweet niyo naman." Habang nag-uusap sila ay biglang may lumapit sa kanila. Si Gwen, kasama ang kanyang mga magulang. May dala itong paper bag na mukhang punong-puno ng imported na chocolates at ibang pasalubong. "Adrian!" Masayang bati ni Gwen sabay yakap sa kanya. "Pasalubong from Dubai?" Nakangiti siyang bumaling kay Sarah. "Hi po, Nay Sarah." Ngumiti rin si Sarah. "Oh, hello Gwen. Salamat sa pasalubong mo kay Adrian." Hindi nagtagal, humarap si Gwen sa mga magulang niya. "Mom, Dad, si Nay Sarah po. Siya po yung nanay ni Adrian." Napangiti ang mga magulang ni Gwen, ngunit halata sa mga mata nila ang pagtataka nang makita si Sarah. Napakasimple ng suot nito. May dala pang maliit na trolley na parang hindi nababagay sa engranding gusali. Pinilit ng ama ni Gwen na umiti at inabot ang kamay niya. "Nice to meet you, Mrs. Ramos." "Sarah na lang po," sagot ni Sarah habang tinatanggap ang kamay nito. Habang nag-uusap sila, ramdam ni Sarah ang panakanakang tingin ng ina ni Gwen sa kanya, mula ulo hanggang paa. Para bang sinusuri kung karapat-dapat ba siyang nandito. Pakiramdam ni Sarah, bigla siyang nanliit sa sarili niya. Sa likod ng mga formal na langiti, ramdam niyang may hindi sinasabi. Ang tanong na bumabasa sa kanilang isipan, siya ba talaga ang nanay ni Adrian? Mula noon, sa tuwing magkasama sina Adrian at Gwen, madalas silang nakakasalubong ang mga magulang nito at sa bawat pagkakataon, may naririnig si Sarah na pasaring mula sa kanila. "Mabuti na lang at may pinag-aralan si Adrian kahit papano. At least, hindi mo mararanasan ang hirap ng buhay, Gwen." "Naku anak, maganda yung mga plano niyo sa future. Siguraduhin mo lang na hindi ka mahihila pababa ng ibang tao." Minsan naman, kahit hindi direkta ang mga sinasabi nila, sapat na ang tono ng boses at ang paraan ng kanilang tingin kay Sarah upang iparamdam na hindi siya tanggap sa mundo nila. Hindi ito sinasabi ng direkta pero batid niya. Para sa kanila, hindi siya nababagay sa ganitong klase ng kapaligiran. Wala siyang sinabi kay Adrian. Hindi siya kailanman nagreklamo, pero hindi niya maitatangging nasasaktan siya. Isang gabi, magkasama sina Sarah at Jose habang naglalakad papunta sa terminal. Naging rutina nila ito. Sabay silang umuuwi matapos ang trabaho ni Jose sa construction site. Habang naglalakad, napansin nilang nasa loob ng isang mamahaling restaurant sina Gwen at ang mga magulang nito. Magiliw na nag-uusap ang pamilya. Ngunit nang makita ni Sarah na isipan niyang kumaway at bumate. Pero bago pa man siya makapagsalita, agad na siyang tiningnan ng ina ni Gwen mula ulo hanggang paa at iniwasan ng tingin. Para bang hindi siya nakita. Nakita naman niyo ni Jose. Nanatili siyang tahimik pero hindi niya maiwasang mapailing. Kilala niya ang pamilya Del Castillo. Matagal nang humihiling ang mga ito ng business partnership sa kanya, pero hindi niya pa ito pinagbibigyan. At sa nakita niyang pagtrato nila kay Sarah, agad siyang nagdesisyon. Kinabukasan, inutusan niya si Raul, ang kanyang assistant, na siguruhin hindi pipirma sa anumang kontrata ang kanilang kumpanya sa pamilya Del Castillo. "Sigurado ka po, boss?" tanong ni Raul. "Malaking deal din ito." "Wala akong pakialam," sagot ni Jose. "Ayoko ng mga taong minabaliit ang iba." Ilang araw ang lumipas, biglang nag-alala ang mga magulang ni Gwen. Napag-alaman nilang tinanggihan ng Montenegro Enterprise, ang kumpanyang pagmamay-ari ni Jose, ang kanilang business proposal. Agad silang naghanap ng paraan upang makuha ulit ang pabor ni Jose. Pero sa halip na natuklasan nilang isa sa mga empleyado ng Montenegro Enterprise ay walang iba kundi si Adrian. Dahil dito agad nilang kinausap si Adrian. "Adrian, baka naman pwede mong kausapin ng boss mo.
Sabi ng ama ni Gwen. Baka may magagawa ka para hindi matuloy ang pagtanggi nila sa partnership. Napakamot ng ulo si Adrian. Sir, hindi po ako nagde-decide ng mga ganyan eh. Maliit lang po ako sa kumpanya. Napairap ang ina ni Gwen. Ano bang silbi mo sa kumpanya kung hindi mo magagamit ang posisyon mo? Dapat tulungan mo kami, Adrian. Napaawang ang bibig ni Adrian. Hindi siya makapaniwala sa naririnig. Kahit na gusto niyang makatulong, alam niyang wala siyang kapangyarihang baguhin ang desisyon ng kumpanya. Sa sobrang inis at bigat ng pakiramdam, hindi niya napigilang maglagas ng sama ng loob kay Gwen habang nagkakape sila sa isang cafe. Hindi ko maintindihan, bulala si Adrian. Parang nadadamay ako sa gulong hindi ko namang kasalanan. Tahimik lamang si Jose na nakaupo malapit sa kanila. Nakasuot pa rin ang kanyang construction worker attire. Narinig niya ang bawat salita ni Adrian at doon niya lang lalong naintindihan ang bigat ng sitwasyon. Dahil lamang sa tingin ng ibang tao, dahil lamang sa pagiging simple ng isang tao, napapahiya si Sarah at si Adrian. At sa kabila ng lahat, wala siyang magawa kundi ang panatilihin ng pagpapanggap bilang isang hamak na construction worker. Napasandal siya sa upuan at napabuntong hininga. Sarah, kailan mo kaya malalaman kung sino talaga ako? Iyon na lamang ang naisip ni Jose sa mga sandaling yon. Nagising si Adrian isang umaga na may bumabagabag sa kanyang isipan. Sa kabila ng matibay niyang pagmamahal kay Gwen, hindi niya maiwasang magdalawang isip. Simula kasi nang makilala ng pamilya ni Gwen si Sarah, ramdam niyang hindi ito tanggap ng mga ito. Alam niyang hindi naman iyan kasalanan ni Gwen, pero hindi rin niya kayang ipagwalang bahala ang paulit-ulit na pagmamaliit sa kanyang ina. Tama bang magpatuloy siya sa relasyon na to? Paano kung habang buhay nilang maranasan ng pangmamaliit at panghuhusga? Adrian, gusto lang namin malaman, ano na ba talaga ang plano mo sa anak namin? Seryosong tanong ng ama ni Gwen habang sila'y kumakain ng lunch sa loob ng isang mamahaling restaurant. Napalunok si Adrian. Alam niyang darating ang tanong na to pero hindi niya inaasahang ngayon mismo. Gusto ko naman pong makasama si Gwen habang buhay, sagot niya. Pero napatingin siya sa ina ni Gwen na may matalim na tingin sa kanya. Halatang naghihintay ng tamang sagot. Pero ano? Singit nito. Anak namin si Gwen, Adrian. Gusto namin masigurado na magiging maayos ang buhay niya. Hindi siya sanay sa hirap. Alam ni Adrian ang ibig sabihin nito. Hindi siya sapat. Hindi sila sapat ng kanyang ina. Magtanong ka sa sarili mo, Adrian. Patuloy ng ina ni Gwen. Handa ka bang panagutan ng anak namin? O isa ka lang panandali ang karelasyon? Napayuko si Adrian. Alam niyang mahal niya si Gwen, pero hindi niya maiwasang isipin kung paano nito nagawang manatiling tahimik habang patuloy na minamaliit ang kanyang ina. Sa gabing iyon, nagpasya siyang humingi ng payo kay Nay Sarah. Nay, tumigil si Adrian sa harap ng kanilang maliit na hapagkainan. Nag-aalangan kung paano sisimulan ang usapan. Gusto ko sana humingi ng payo sa inyo. Napansin ni Sarah ang bigat sa boses ng anak. Ano yon, anak? Pinapropose na po ako kay Gwen. Diretsong sabi ni Adrian. Mahal ko siya, Nay, pero tuwing naiisip ko kung paano nila kayo tratuhin, hindi ko alam. Napangiti si Nay Sarah at hinaplos ang kamay ng anak. Adrian, anak, kung mahal mo si Gwen, ituloy mo. Napakunot ang noon ni Adrian. Pero Nay, hindi naman ako ang ikakasal, anak. Sagot ni Nay Sarah. Ikaw, kung kaya't kung siya nagpapasaya sa'yo ay suportado kita. Nanatili siya nakangiti kahit may kirot sa kanyang puso. Kahit gusto niyang protektahan ang anak niya mula sa sakit ng panghuhusga. Hindi niya kayang hadlangan ang kaligayahan nito. At dahil sa sinabi ng kanyang ina, nagpasya si Adrian. Magpo-propose na siya kay Gwen. Isang gabi niyaya ni Adrian si Gwen sa isang tahimik na parkeng malapit sa tabing dagat. Doon, isang ilalim ng liwanag ng buwan. Lumuhod siya sa harapan ng kasintahan. Gwen, seryosong wika niya.
Gusto kitang makasama habang buhay. Will you marry me? Napaluha si Gwen. Yes, Adrian, yes! Niyakap niya ang kasintahan at tinanggap ang singsing. Hindi na mahalaga kung ano pa ang sabihin ng iba. Mahal niya si Adrian at iyon lang ang mahalaga sa kanya. Hindi nagtagal, sinimula na ng pamilya Del Castillo ang pagpaplano ng kasal. Dahil hindi naman kayang gastosan ni Adrian ang ingranding kasal na gusto nila, sila na mismo ang sumagot sa lahat ng gastusin. Isang gabi, nag-organisa sila ng isang dinner kasama si Sara upang pag-usapan ang kasal. Sa loob ng isang mamahaling restaurant, tahimik na umupo si Sara sa mesa kasama sina Adrian, Gwen at ang pamilya Del Castillo. Muli niyang naramdaman na hindi komportableng pakiramdam sa harapan ng magulang ni Gwen. Alam niyang hindi siya nababagay sa mundong ito. Pero para kay Adrian, nagtiis siya. Habang nasa hapunan, inabot sa kanila ang menu. Napansin ni Sara ang maraming kutsara at tinidor na nakalagay sa kanyang gilid. Hindi niya alam kung paano ito gagamitin ng maayos. Nang mapansin naman iyon ng ina ni Gwen, bahagyang napangisi ito. Oh, Sara, mukhang hindi ka sanay sa ganitong klaseng kainan. Narinig ni Adrian ang bahagyang panunokso sa tinig ng ginang. Ngunit bago pa siya makasagot, tinapik siya ni Sara sa kamay at ngumiti lang. Pasensya na po. Hindi po ako madalas kumain sa ganitong lugar. Napatingin si Jose na naroon sa di kalayuan. Tahimik na nagmamasid sa nangyayari. Sa ilalim ng kanyang pagkukunwaring isang hamak na construction worker, ramdam niya ang galit sa pangmamaliit kay Sara. Matapos ang hapunan, inilabas ng ama ni Gwen ang isang folder at inilapag iyon sa harapan ni Adrian. Bago pa natin ipagpatuloy ang kasal, may kailangan tayong pirmahan. Aniya. Napatingin si Gwen sa dokumento. Ano to, Dad? Prenuptial agreement, sagot nito. Para lang masiguro natin na kung sakaling hindi mag-work ang kasal ninyo, walang hahabol sa kayamanan ng pamilya natin. Nanlaki ang mga mata ni Gwen. Dad, you can't do this? Nagulat si Adrian at Sara. Agad na kinuha ni Gwen ang dokumento at sinura ito. Hindi naman makapaniwala si Gwen sa binabasa niya. Parang pinapalabas ang sarili niyang pamilya na pera lang ang habol ni Adrian sa kanya. Sara, sabi ng ina ni Gwen, huwag niyo kaming masamain. Gusto lang namin siguraduhin na walang problema sa financial aspect. Napatingin si Sara kay Adrian. Kita sa mukha ng anak niya ang sakit ng sitwasyon. Napailing si Sara at tiningnan ng mag-asawang Del Castillo. Hindi ho mukhang pera ang anak ko. May prinsipyo siya at pinagtatrabahuhan niya ang lahat ng kanya. Mahal niya si Gwen. Mariin niyang sabi. Ngunit ang sagot lamang na ito ay isang malamig na kibit-balikat. Pakiramdam ni Sara, muli siyang tinulak sa isang sulok. Ipinaramdam na hindi siya kabilang sa mundong ito. Habang inihahatid ni Gwen sina Adrian at Sara palabas ng restaurant patungo sa sasakyan, hindi niya napigilang humingi ng tawad. I'm sorry, Adrian, Sara. Malungkot niyang sabi. Hindi ko alam na gagawin nila yun. Ngumiti si Sara at tinaplos ang kamay ni Gwen. Wala kang kasalanan, anak. Malumanay niyang sagot. Napayuko naman si Gwen. Ramdam ang bigat ng sitwasyon. Mahal niya si Adrian. Pero, papaano niyang ipaglalaban ang kanilang pag-ibig kung mismong pamilya niya humahadlang? Samantalang si Jose mula sa di kalayuan ay nananatiling tahimik. Alam niyang hindi pa niya maaaring isiwalat ang kanyang tunay na pagkatao. Pero sa pagkakataong yon, mas lalo niyang nalamang hindi niya kayang panoorin lamang na patuloy na masaktan si Nanay Sara at Adrian. Habang nasa biyahe pa uwi, tahimik lamang si Adrian. Hindi niya alam kung dapat ba niyang ituloy ang kasal. Mahal niya si Gwen, pero hindi niya matanggap kung paanong tratuhin ang pamilya nito ni Sara. Samantalang si Jose tahimik lamang na naglalakad sa malayo. Tinatanaw ang mag-ina. Alam niyang hindi niya maibubunyag ang kanyang lihim, pero isang bagay ang sigurado niya. Hindi niya hahayaang manatiling ape sina Sara at Adrian. Sa gabing yon, nagdesisyon si Adrian. Kailangan niyang pag-isipang mabuti ang kasal na ito. Dahil kung pagmamahal lang ang puhunan, baka hindi ito sapat upang mabuhay sa isang pamilyang hindi kayang tanggapin siya at ang kanyang ina.
Hindi gustong magkaroon ng engagement party ni Adrian, pero gaya ng inaasahan, hindi pumayag ang pamilya del Castillo. This is necessary. Sabi ng ama ni Gwen sa isang dinner meeting, "We need to show the world that our families are united." Hindi ba pwedeng intimate na lang? Konting tao lang? Tanong ni Adrian, umaasang makalusot. Imposible. Sagot naman ng ina ni Gwen. "We already have invited VIPs, hindi mo na yun mababawi." Napabuntong hininga si Adrian. Sa totoo lang, mas lalo lang siyang nadidismaya sa relasyon na lang ito. Parang wala siyang boses. Lahat ng bagay, pamilya ni Gwen ang nagdedesisyon. Nang malaman ni Nay Sarang tungkol sa engagement party, ayaw niyang sumama. "Anak, baka nakakahiya lang ako ron." Malungkot niyang sabi kay Adrian habang nag-aayos ng paninda. "Alam mo namang hindi ako sanay sa mga ganyang klaseng okasyon." "Nay, wala akong pakialam sa kanila," sagot ni Adrian. Mahigpit na hinawakan ng kamay ng ina. "Nanay kita, dapat naroon ka." Napatitig si Nay Sara sa anak. Kita niya sa mata ng mga ito ang determinasyon, pero kita niya rin ang lungkot. Alam niyang may bumabagabag kay Adrian, pero hindi pa ito nagsasalita. Sa huli, pumayag siyang sumama para sa anak niya. Ang hotel ballroom ay punong-puno ng mga prominenteng negosyante, politiko at socialites. Mamahaling chandelier, eleganteng bulaklak, kumikinang na kristal ang bumabalot sa buong lugar. Habang naglalakad si Nay Sara sa loob, ramdam niya naman ang bigat ng mga matang nakatingin sa kanya. Hindi niya kailangang marinig ang bulong-bulungan para malaman. Pinag-uusapan siya. Sino yun? May narinig siyang bumulong sa gilid. Diyos ko, ang simple naman ng damit niya. She doesn't belong here. Mas lalo siyang nanliit. Lalo na nang mapansin niyang ang magulang ni Gwen mismo ang nagpasimuno ng panlalait. "Sara, tama?" Anigin ng Del Castillo at ngiting nakakaloko. "Hindi ka ba nahihirapan dito? Alam ko hindi ka sanay sa ganitong klaseng lugar." "Oo nga," dugtong naman ang kanyang asawa. "Hindi ka ba dapat nasa palengke? O baka naman may dala kang ulam dyan sa bag mo?" "Ano bang ginagawa mo rito?" Malimig ang boses ng isang ginang na nakasuot ng mamahaling alahas. "Mahirap ka lang, hindi ka nababagay dito." May tumawa sa paligid. Nanlamig ang pakiramdam ni Sara. "Nay, huwag mo silang pakinggan," bulong ni Adrian. Pero bago pa siya makapagsalita, mahigpit siyang hinawakan ni Gwen sa braso. "Adrian, please, huwag na nating palakihin to," bulong ni Gwen. Pero halatang hindi niya alam kung paano ipagtatanggol sila ni Nay Sara. At doon, tuluyan na nang wala ng pasensya ang mga magulang ni Gwen. "Security?" tawag ng ama ni Gwen. Napalingon ng mga tao. "Palabasin niyo ang matandang yan. Hindi siya bagay rito." Nag-angat ng mukha si Nay Sara. Nanginginig sa kanyang mga kamay. "Bakit yung ginagawa to?" Mahinang tanong niya. Hindi siya makapaniwala sa naririnig. Naglakad ang isang gwardya palapit upang sundin ang utos. Ngunit bago pa niya mahawakan si Nay Sara, isang malalim at mabigat na tinig ang pumigil sa kanya. "Itigil niyo yan!" Mistulab ang huminto ang lahat at nagitla sa malakas na tinig na siyang dumagundong sa buong ballroom. Dahan-dahan silang lumingon sa pinagmula ng tinig. Nanlaki ang mga mata ni Adrian. Ganon din si Nay Sara. Ang buong ballroom ay tila napatigil sa isang iglap. Ang mga negosyanteng naroon ay napaawang ang mga labi. "Mr. Montenegro?" bulong ng isang bisita. Hindi makapaniwala. Ang mga magulang ni Gwen ay hindi rin makapagsalita. Si Jose Montenegro. Nakasuot ng isang eleganteng suit, puno ng otoridad at ang kanyang tindig habang mabagal siyang naglalakad palapit sa kanila. Pero ang pinakamalaking nagulat ay nang lumapit siya kay Nay Sara. Marahang hinawakan ang kanyang kamay at bumulong. "Sara, ako to, si Pepe." Nanghina si Nay Sara. Para ba siyang binalikan ng lahat ng nakaraan? Si Pepe? Si Jose Montenegro? Iisang tao lang? Mabilis na lumapit ang mga magulang ni Gwen. Pilit nang umingiti.
Mr. Montenegro, what a pleasure to have you here. Masiglang sabi ng ama ni Gwen. Pero malamig ang tingin ni Jose. Cut it. Napakura po mag-asawa. Mahiya naman kayo. Mariin niyang sabi. Hindi niyo dapat pinapahiya ang babaeng mahal ko. Napuno ng bulong-bulungan ang buong ballroom. Mahal? Anong ibig nitong sabihin? Sinong tinutukoy mong mahal? Nanlaki ang mga mata ni Adrian. Pati si Gwen ay nagulat din sa kanyang narinig. Samantalang si Sara hindi pa rin makagalaw. Hinawakan ni Jose ang kanyang kamay. Tayo na, Sarah. Tumingin si Adrian sa ina. Hindi niya kailangang magdalawang isip. Hinawakan niya rin ang kamay ng ina at tumayo. Ngunit bago sila makalakad palabas, mabilis na hinawakan ni Gwen ang kamay ni Adrian. Adrian, nangilid ang luha niya. Please, huwag kang umalis. Pero marahan niyang hinila palayo ang kamay niya. Wala nang kasal, Gwen. Malamig niyang sabi. Nanlaki ang mga mata ni Gwen. Adrian, please, hindi ako yun. Hindi ako ang... Pero umiling si Adrian. I can't believe hindi mo malang kami kayang ipagtanggol. Of course, mas pipiliin mo nga naman ang yaman at status. Baliwala na kung mapahiya kami, hindi ba? Basta kayo ng pamilya mo, hindi. Ramdam sa kanyang tinig ang bigat ng emosyon. Adrian, please, I'm really sorry. We can fix this, right? Umiling si Adrian. Matagal na rin ako nagtitiis. Pero hindi ko titiisin ang pambabastos niya sa nanay ko. At sa harap ng lahat, hinayaan niyang bumagsak ang kamay ni Gwen at lumakad papalayo, kasama si Sara at si Jose. Tahimik ang naging biyahe pa uwi. Si Sara ay hindi pa rin makapaniwala sa lahat ng nangyari. Noong makarating sila sa bahay, bumaba si Jose at tiningnan siya. Bukas na ako magpapaliwanag. Mahinahon niyang sabi. Magpahinga na kayo. Tumangulang si Sara na tila hindi pa rin alam kung papaanong tatanggapin ang katotohanan si Pepe at si Jose Montenegro ay iisang tao. Nang makapasok sa bahay, siya bumigay ang lahat kay Adrian. Nay, naupo siya sa sahig. Pinigilan ng luha. I'm sorry. Hindi kita naprotektahan. Lumuhod si Sara sa harapan ng anak at hinawakan ang mukha nito. Anak, wala kang kasalanan. Pero umiling si Adrian. Mas mabuti pang huwag na magmahal kaysa mapunta sa ganoong klaseng pamilya. Mahina niyang sabi. Iba sila, Nay. Iba sila kay Pepe. Humigpit ang hawak ni Sara sa kanya. Kay Pepe. Muling bumalik sa kanyang isipan ang mga alaala nila ni Pepe. Ang simpleng lalaking naging kaibigan niya. Ang lalaking hindi siya trinato ng mas mababa kahit kailan. At ngayon, natuklasan niyang si Pepe ay si Jose Montenegro, ang lalaking pinakamakapangyarihan sa gabing iyon. Ngunit ang tanging iniisip ay protektahan siya. Napapikit si Sara. Ramdam ang bigat ng emosyon sa kanyang puso. Maaari pa ba siyang magtiwala? Maaari pa ba siyang umibig muli? Kinabukasan, hindi matahimik si Sara. Gusto niyang magpatuloy sa nakasanayan. Magluto, mag-ayos ng paninda, at lumabas para magtinda. Pero kahit anong gawin niya, hindi niya maialis sa isip niya ang mga nangyari kagabi. Si Jose, si Pepe, iisang tao lamang. At hindi lang basta iisang tao, isa siyang pinakamakapangyarihang negosyante sa bansa. Ngunit kahit na ganoon sa harap ng lahat, walang pagdadalawang isip na ipinagtanggol siya nito. Ano bang totoo? Ano ang dahilan kung bakit nagpapakilala siya bilang Pepe sa kanya noon? At higit sa lahat, anong nararamdaman niya ngayon? Napatigil siya nang marinig ang pagkatok sa pinto. Nang buksan niya ang pinto, tumambad sa kanya si Jose. Nakatayo sa may hagdanan, may dala pang isang supot ng pandesal. Pwede ba akong pumasok? Mahinahong tanong nito. Kung mamarapatin mo. Hindi agad nakasagot si Sara, pero sa huli, tumango siya. Pagpasok ni Jose, tahimik muna silang dalawa. Inalapag nito ang pandesal sa lamesa at umupo sa harap niya. Sara, gusto kong ipaliwanag ang lahat. Tiningnan lang siya ni Sara. Hinihintay ang kanyang sasabihin. Napapuntong hininga si Jose bago nagsimula.
Kung maaalala mo, ang anak kong si Abby. Si Abby na tumulong sa'yo noon. Sandaling natahimik si Jose bago siya nagpatuloy. Nakinig lamang si Sara at naalala ang tinutukoy na tao ni Jose. Sinabi sa akin ni Abby na maghanap daw ako ng makakasama sa buhay. Total matagal na rin wala ang mama niya. Sinubukan ko maghanap. Pero iba ang tingin sa akin nung nagpanggap akong mahirap. Naginawa ko lang naman para makita kung sino ang tunay na sa akin. Nagpatuloy si Jose. At ikaw ang kauna-unahang taong naging totoo sa akin. Hindi mo ako trinato bilang mayamang negosyante. Hindi mo ako tiningnan base sa yaman o pangalan ko. Ikaw lang ang tumanggap sa akin ng buo. Kaya nung nakita kita ulit sa site, hindi ko alam kung paano ko ipapakilala ang sarili ko. Natakot akong baka magbago ang tingin mo sa akin kung malaman mong ako si Jose Montenegro. Napakuyom ang palad ni Sara. Pero hindi mo ba naisip na mas masasaktan ako sa nalaman ko? Sa katotohanang matagal mo nang nilihim sa akin to? Saglit na natahimik si Jose. Alam ko nagkamali ako. At hindi ko yun tinatanggi. Pero ang totoo, Sara, gusto lang kitang makasama ulit. Gusto kong bumalik sa buhay mo. Dahan-dahang lumambot ang puso ni Sara sa sinabi nito. Matagal silang nagkatinginan. Hanggang sa huli, isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Sara. At bakit? Tanong niya. Marahang ngumiti si Jose. Dahil mahal kita, Sara. Napakurap si Sara. Hindi niya alam kung anong dapat na maramdaman. Mahal siya ni Jose? Ang taong matagal nang nagbihim sa kanya? Ang taong muling nagbalik ngayon upang magpaliwanag sa kanya? Siya rin ba? Mahal niya rin ito? Napalunok siya bago tumingin kay Jose at doon niya napagtanto. Oo, mahal niya nga ito. Mula noong nagkasama sila sa construction site hanggang ngayon. Matapos ang kanilang pag-uusap, pumayag si Sara na sumama kay Jose sa isang lugar. May gusto akong ipakita sa'yo, aniya. Nagulat si Sara nung huminto sila sa isang construction site. Ang parehong lugar kung saan siya unang nakilala ni Pepe. Pagkababa nila ng sasakyan, sinalubong sila ng mga trabahador. Boss Pepe, masayang bati ng isang foreman. Agad na pinakilala ni Jose ang sarili. Alam kong marami sa inyo nagtataka kung sino talaga ako. Ako si Jose Montenegro. Sandaling nagkaroon ng katahimikan hanggang sa nagsimula ang isang palakpakan. Grabe, boss. Ibig sabihin kayo palang may-ari ng kumpanyang to? Tama kayo. Ako nga. Buong pagmamalaking wika ni Jose. Lalong lumakas ang palakpakan ng mga trabahador. Sir, ibig sabihin kayo rin pala ang Pepe na kasama namin dati rito? Natawa si Jose at tumango. Muli nagpalakpakan ng lahat. Boss, ibang klase ka talaga. Ngunit mas malakas ang hiyawan nang biglang may sumigaw sa likuran. At sila na ni Sara. Bumaling ang lahat ng tingin kay Sara. Namula siya sa atensyong natanggap. Pero hindi niya mapigilan ng umiti. Hala boss, ikakasal na ba kayo? Sigaw ng isa pang trabahador. Tama, dapat plano na yan agad, boss. Natawa naman si Jose. Isa-isa lang, baka matakot si Sara. Nagpatuloy ang kasiyahan sa site. Ramdam ni Sara ang init ng pagtanggap ng lahat sa kanya. At doon niya naisip, hindi naman pala siya dapat matakot. Habang nag-uusap sila ni Jose sa isang tabi, biglang inilabas nito ang kanyang cellphone. May gusto pala akong ipakilala sa'yo. Ha? Tanong ni Sara. Sino naman? Nagulat siya nang biglang dumabas sa screen ng video call ang isang magandang babae. Dad! Bati ng babae sa kabilang linya. Abi anak! Malambing na bati ni Jose. May gusto akong ipakilala sa'yo. Tumango si Abi at ngumiti. Si Sara ba yan? Napakurap si Sara. Paano mo ako natandaan? Kinuwento ka na ni Dad sa akin and of course I remember you. Natatawang sagot ni Abby.
At sa totoo lang, excited na ako makilala ka. Nag-init ang pisngi ni Nay Sara. Hindi niya alam kung paano siya magre-react. Sara, biglang sabi ni Jose, si Abby ang anak ko. Matagal ko nang kinukwento sa'yo. Napatingin si Nay Sara kay Jose. Hindi niya alam kung bakit pero bigla siyang nakaramdam ng init sa puso niya. Dahan-dahang umiti si Nay Sara. Salamat Abby, napakabait mo. Natawa naman si Abby. Mana sa daddy ko. Nagtawanan silang lahat. Habang naglalakad pabalik ng sasakyan, biglang nagsalita si Jose. Sara? Anong masasabi mo? Kung ipagpatuloy natin ang sinimula natin noon. Napatingin si Nay Sara sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Ngumiti naman si Jose. Ang kasal natin. Nanlaki ang mga mata ni Nay Sara. Ha? Hindi pa nga tayo engaged? Di simulan na natin ang engagement. Namula si Nay Sara. Baliw ka talaga. Napangiti naman si Jose pero bago pa siya makasagot, biglang may sumigaw sa malayo. Kasalan na yan! Sigaw ng isang trabahador. Lumingon sila at nakita nilang nagbibiroan ng mga trabahador habang pumapalakpak. Oo nga boss, wag mo nang patagalin. Planado na ang kasal. Napatawa si Jose. Mukhang wala na tayong kawala, Sara. Napailing si Nay Sara pero hindi niya maitago ang ngiti sa kanyang labi. Sa unang pagkakataon, hindi niya naisip ang takot o pangamba. Dahil sa piling ni Jose, alam niyang ligtas siya. At higit sa lahat, masaya siya. Ang araw na pinakahihintay ay dumating na. Hindi pa rin makapaniwala si Nay Sara na magpapakasal na siya. At hindi lang basta kanino, kundi kay Jose Montenegro, ang lalaking minsang naging bahagi na ng kanyang nakaraan. At ngayon bahagi na rin ang kanyang hinaharap. Ang lugar ng kanilang kasal ay may espesyal na kahulugan. Ang dating construction site kung saan una silang nagkitang muli. Pero sa pagkakataong to, hindi na ito puno ng alikabok at bakal. Sa halip, isa na itong tapos na gusali. Simbolo ng bagong simula nila ni Jose. Nakatayo si Jose sa may altar. Suot ang isang simpleng itim na suit. Bagamat sanay siyang humarap sa daang-daang negosyante at mataas na tao sa industriya, ngayon ibang klase ang kaba niya. Kinakabahan ka, Tay? Tukso ni Adrian, nakatingin habang nakatayo sa tabi niya bilang isa sa mga saksi. Napangiti si Jose. Oo para akong binata ulit. Natawa roon si Adrian. Bagay naman, Tay Jose, kasi parang ang saya mo. Ngayon ko lang kayo nakitang ganyan. Bago pa makasagot si Jose, nagsimula ng tumugtog ang musika. Lumingon ang lahat at doon nila nakita ang babaeng kanilang hinihintay, si Nay Sara. Suot ang isang simple ngunit napakagandang puting damit. Naglakad siya sa aisle ng may halong hiya at kaba, pero nang magtama ang kanilang mga mata ni Jose, bigla siyang nakaramdam ng kapanatagan. Parang bumalik ang panahon. Parang bumalik sila sa kabataan nila. Si Jose, si Pepe, ang lalaking nagbigay sa kanya ng napakaraming alaala. Ngayon, magiging asawa niya na. Nang makarating siya sa harapan, marahang kinuha ni Jose ang kanyang kamay. Ang ganda mo, Sara. Bulong nito. Namula si Nay Sara pero napangiti siya. Ikaw rin, parang bumata ka. Tumawa si Jose, tsaka marahang hinalikan ang kamay niya. Dumating ang bahagi ng seremonya kung saan kailangan nilang ipahayag ang kanilang mga pangako sa isa't isa. Unang nagsalita si Jose. Sara, matagal na kitang hinahanap. Sa loob ng maraming taon, hindi ako naghanap. Kahit saan ako magpunta, kahit anong gawin ko, hindi ko mahanap ang hinahanap ko. Pero dumating ka. At ngayon, hindi lang kita aalalahanin, kundi mamahalin kita sa bawat araw ng buhay ko. Ipinapangako kong aalagaan kita. Hindi lang sa mga araw na masaya tayo, kundi lalo na sa mga araw na mahirap. Hindi ko hahayaang maramdaman mo ulit na hindi ka mahalaga. Dahil sa akin, ikaw ang pinakamahalaga. Napaluha si Nay Sara, pero pinunasan niya ito at ngumiti bago siya nagsimula. Jose,
Noon hindi ko inakalang magkikita tayo. Akala ko tapos ng istorya ng pag-ibig para sa akin. Pero ngayon, heto tayo. Sa harap ng lahat. Nagpapatunay na minsan, ang pag-ibig kahit gaano katagal mong iwasan o kahit gaano katagal mong isipin na tapos na, kung para sa'yo, babalik at babalik ito. Ipinapangako kong mamahalin kita. Hindi dahil sa pangalan mo kung sino ka sa mundo, kundi dahil ikaw si Jose. Ang taong tinanggap ako sa lahat ng meron at wala ko. Mahal kita, Jose. Ngayon at hanggang sa pumuti na ng tuluyan ng mga buhok natin. Maraming tao ang napaiyak, kabilang na si Abby na nasa harapan nakangiti, pero punong-puno ng luha ang mga mata. Napakaganda, Dad. Bulong niya habang pinupunasan ng luha. Sa wakas, isinuot na nila ang kanilang mga singsing at sa utos ng pare, maaari mo nang halikan ang iyong asawa. Hawak ni Jose ang pisngi ni Nay Sara at tinalikan siya sa noo bago dahan-dahang inilapat ang labi sa kanyang labi. Pagkatapos ng seremonya, isang simple ngunit napakagandang pagtitibo ng ginanap sa rooftop ng bagong tayong gusali. Doon sa ilalim ng liwanag ng mga bituin, nagtipon-tipon ang mga kaibigan at mahal sa buhay para ipagdiwang ang kanilang kasal. Dumating din ang ilang kasosyo ni Jose sa negosyo, pati na rin ang ilan sa mga trabahador sa construction site na naging kaibigan niya. Nagsimula ang mga speeches, hindi nagpahuli si Adrian. Alam nyo, Tay Jose, Nay Sara, panimula niya. Nakangiti habang hawak ang mikropono. Noong una, hindi ko inisip na aabot tayo sa ganito. I mean, seryoso. Akala ko noon wala lang yung si Pepe sa construction site. Pero ngayon, isa pala siyang bilyonaryo. So lahat na nagtatrabaho rito, alamin niyo muna kung may tinatagong negosyo yung mga katrabaho niyo, ha? Nagtawanan ng lahat. Kidding aside, patuloy ni Adrian. Madalas nating isipin na ang pagmamahal ay isang bagay na para lang sa mga bata. Pero kayo ni Nay Sara ang patunay na hindi totoo yon. Walang pinipiling edad ang pagmamahal. At ang totoo, kayo ang isa sa pinakamagandang love stories na nakita ko. Kaya cheers tayo para sa bagong kasal. Sabay-sabay nilang itinaas ang kanilang baso at nag-toast para sa bagong yugto sa buhay ni Jose at ni Nay Sara. Nang matapos ang hapunan at mga speeches, nagsimula ang musika. Nakatayo sa gilid si Nay Sara, pinagmamasa ng lahat. Parang panaginip lang ang lahat ng ito, na siya, na minsang isang simpleng tendera, hindi iniisip na magiging bahagi ng isang marangyang mundo. Ngayon ay bahagi na ng isang kwento ng tunay na pag-ibig. Biglang lumapit si Jose. May isa pa akong hiling ngayong gabi, sabi nito. Ano yon? Tanong ni Nay Sara. Inaanyayahan kita sa unang sayaw natin bilang mag-asawa. Nagulat si Nay Sara. Naku Jose, hindi ako marunong sumayaw. Ako rin naman hindi marunong. Natatawa ang sagot ni Jose. Kaya sabay natin tong pag-aralan. Marahang kinuha ni Jose ang kanyang kamay at hinila siya papunta sa gitna ng dance floor. Sa ilalim ng maliwanag na ilaw at bituin, nagsimula silang sumayaw. Dahan-dahan, walang pagmamadali, walang iniisip na tamang galaw. Para silang bumalik sa kabataan nila. Napakaganda mo, Sara. Bulong ni Jose. Ikaw rin. Sagot ni Nay Sara nakatingala sa kanya. Napakaganda ng lahat. Ngumiti naman si Jose. At sa gabing yon, sa ilalim ng musika at liwanag ng gabi, natapos ang kanilang kasaysayan sa isang masayang simula. Dahil sa wakas, natagpuan nila ang tahanan sa isa't isa. Matapos ang lahat ng nangyari, ang mga pagsubok, sakit at sorpresa ng kapalaran sa wakas, bumalik na sina Jose at Nay Sara sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Sa payapang bayan ng Santa Elena. Wala namang marangyang buhay, walang mataas na gusali, walang corporate meetings o engagement parties ang bumungad sa kanila ay ang sariwang hangin, ang malawak na kabukiran at ang tahimik na pamumuhay na matagal nilang pinangarap. Sa pagdating nila sa Santa Elena, hindi maikakaila ang saya sa mukha ni Nay Sara.
Ay, ang sarap ng hangin dito. Ang sayang bumalik. Sigaw niya habang nakatayo sa labas ng kanilang bagong tahanan. Isang simpleng bahay na may malawak na bakuran. Hindi ito isang mansyon pero para sa kanila, ito na ang pinakakomportableng bahay sa mundo. Tumawa si Jose habang dinidikit ang isang kahoy na karatula sa harap ng gate. Bahay ni na Jose at Sara Montenegro. Napansin nila yung Sara ang ginawa niya at natawa. Aba, may pakaratula ka pa. Napangisi si Jose. Para alam ng lahat na dito na tayo titira. At para rin siguradong hindi mo na ako iiwan. Pabirong inirapan ni Nay Sara. Aba, kahit iwan kita, saan pa ba ako pupunta? Ikaw lang naman ang mahal ko. Ngumiti si Jose at marahang hinalikan ng noon ng asawa. Mahal din kita, Sara. Bago sila bumalik sa Santa Elena, bumalik muna si Abby sa Spain. Bagamat gusto niyang manatili, kailangan niyang bumalik sa trabaho at sa kanilang sariling buhay na itinayo niya roon. Sa airport, niyakap ni Abby ang kanyang ama. Dad, ang saya ko para sa'yo. Bulong niya. Matagal mo nang hinahanap si Nay Sara. At ngayon, masaya ka na ulit. Ingatan mo siya, ha? Walang duda yon, sagot ni Jose. Halatang namiss na agad ang anak. Humarap si Abby kay Nay Sara at niyakap din ito. Nay Sara, thank you for making my dad happy. Hinaplos si Nay Sara ang buhok ni Abby. Salamat din, Abby. Mahal ka namin, anak. Mahal ko rin po kayo. At sa huling pagkakataon, sumakay na si Abby sa eroplano. Dala ang pangakong babalik siya upang muling dalawin sila. Samantala, naiwan naman si Adrian sa Maynila dahil sa trabaho. Nasanay na siyang mag-isa pero hindi pa rin niya mapigilang mamiss ang nanay niya. Kaya tuwing tatawag si Nay Sara sa video call, hindi siya tinatantanan ng tukso. O anak, kamusta ka na riyan? Tanong ni Nay Sara isang gabi habang nakaupo siya sa may balkonahe nila sa Santa Elena. Okay naman, Nay. Medyo busy lang sa trabaho. Abay, kamusta naman si busy mo? Sabay kindat ni Nay Sara. Nay naman, reklamo ni Adrian. Ano ka ba? Sabi ng kasamahan mo lagi raw kayong magkasama nung katrabaho mong si Joy? Nagkakamot ng ulo si Adrian. Nay, huwag kang makinig sa chismis. Chismis? Abay, kitang-kita ko kaya sa Facebook. Aba, may picture pa nga kayong dalawa sa isang coffee shop. Kayo na ba? Hindi malaman ni Adrian kung matatawa o mapapailing. Nay, trabaho lang yun. Sus, putol pa ni Nay Sara. Anak, kung gusto mo mag-asawa, okay lang yan. Sabi nga ni Tay Jose, huwag mong pigilan ang tadhana. May sumingit na boses sa background. Si Jose, oo nga Adrian, ikaw na lang ang wala pang asawa sa atin. Abay, bilisan mo na. Napabuntong hininga si Adrian. Kay talagang dalawa? Nagtawa na ng mag-asawa habang si Adrian naman ay napailing. Kahit wala na sila sa Maynila, hindi pa rin siya nakaligtas sa pang-aasar ng kanyang ina. Makalipas ang ilang buwan, tuluyan ang nasanay si Nay Sara at Jose sa kanilang bagong buhay. Sa umaga, nagigising sila sa tunog ng mga ibon at sa amoy ng kape na niluluto ni Nay Sara. Pepe, gusto mo ng tinapay? Tanong ni Nay Sara habang inaaabot ang mainit na pandesal. Ngumiti naman si Jose. Kahit ano, basta ikaw ang nag-abot. Corny mo. Pero mahal mo ko. Oo na nga. Sa hapon, madalas silang maglakad sa bukid. Pinagmamasdan ng mga magsasaka habang nagtatanim. Dito ako lumaki, Jose. Sabi ni Nanay Sara habang nakatingin sa malawak na palayan. Hindi ko inakala na babalik ako rito. Pero masaya ako. Hinawakan ni Jose ang kamay niya. Ako rin, Sara. Mas masaya ako rito. Basta kasama kita. Sa gabi, magkasama sila nakaupo sa may veranda. Pinagmamasda ng mga bituin. Alam mo, Jose? Ano yon? Minsan iniisip ko, paano kung noon pa kita hinanap? Paano kung nagkita tayo nung nawala mga asawa natin? Ngumiti si Jose at niyakap siya. Hindi na mahalaga kung paano kung ang mahalaga, andito tayo ngayon, magkasama. Napangiti naman si Nay Sara at pumikit.
Ninanamnamang yakap ng lalaking mahal niya. Ang dating magkaibigang nagkahiwalay ng landas, ngayon ay magkasama na ulit. Sa isang tahimik na bayan, sa isang simpleng bahay, sa gitna ng isang simpleng buhay, doon nila natagpuan ang tunay na kaligayahan. Lumipas ang mga buwan, at tahimik at payapang bayan ng Santa Elena para kina Jose at Nay Sara, wala nang hihigit pa sa kasalukuyang buhay nila. Wala nang ingay ng syudad, wala nang pamamaliit mula sa ibang tao. Ang natira na lang ay ang tunay na kaligayahan sa piling ng isa't isa. Isang umagang puno ng sikat ng araw, nagising si Nay Sara sa amoy ng bagong init na kape. Dumungaw siya sa bintana at nakita si Jose sa kanilang maliit na hardin. Nagdidilig ng mga halaban habang nakangiti. Napangiti si Nay Sara. Hindi niya akalaing sa edad nila ngayon, mararanasan pa niya ang ganitong klase ng pagmamahal. Yung simple pero punong-puno ng lambing at kasiguruhan. Lumabas siya ng bahay at lumapit kay Jose. Pepe, ang aga-aga mo namang nagdidilig. Akin na nga yan, baka mapagod ka. Tumawa si Jose. Aba Sara, ayaw mo na ba akong makita sa hardin? Dito ako masaya. Umiling si Sara. Hindi yan, gusto lang kitang tulungan. Hinawakan ni Jose ang kamay niya. Wala kang kailangan gawin, mahal. Ang gusto ko lang, kasama kita. Bagamat hindi nakasama ni na Jose at Sara si Adrian sa Santa Elena, madalas pa rin silang magkausap sa video call. Sa tuwing tatawag ito, hindi nawawala ng pang-aasar si Sara tungkol sa bagong babaeng napapalapit kay Adrian, si Joy. Nay naman, reklamo ni Adrian sa isang tawag. Trabaho lang yun. Kahit anong sabihin mo anak, kitang-kita ako sa mga mata mo na gusto mo si Joy. Sagot ni Sara at napapangiti. Natawa si Jose. Hi Adrian, huwag ka na magmatigas. Ang tadhana ay hindi mo dapat nilalabanan. Napabuntong hininga si Adrian pero hindi maitago ang ngiti. Bahala na kayo, Nay, Tay Jose. Bahala talaga kami. Natatawang sagot ni Sara. Sa kabila ng lahat ng nangyari, masaya si Adrian para sa kanyang ina. Alam niyang nasa mabuting kamay na ito kay Jose. Naging abala naman sina Jose at Sara sa araw-araw nilang gawain. Minsan, tinutulungan ni Jose si Sara sa pagluluto. Minsan naman, si Sara ang sumasama kay Jose sa bukid para magtanim. Jose, hindi ka ba napapagod? Tanong ni Sara habang nakaupo sila sa ilalim ng punong mangga. Ngumiti si Jose. Kapag masaya ka sa ginagawa mo, hindi mo mararamdaman ang pagod. Tahimik silang nagbasid sa paligid. Ang luntiang palayan, ang mga bata na naglalaro sa kalsada, at ang mga kababayang abala sa kani-kanilang mga gawain. Ito ang buhay na gusto ko, bulong ni Sara. Hinawakan naman ni Jose ang kamay niya. At ito ang buhay na kasama kita. Isang araw, isang sorpresa ang dumating, si Abby. Dad, Nay Sara! Masayang sigaw ni Abby habang bumababa ng sasakyan. Agad na niyakap ni Jose ang anak. Anak, anong ginagawa mo rito? Ngumiti si Abby. Siyempre, gusto ko kayong dalawin. Namiss ko kaya kayo. Masayang sinalubong siya ni Sara. Aba, buti naman at naisipan mong bumisita, anak. Nagbonding silang tatlo. Nagkwentuhan tungkol sa buhay ni Abby sa Spain at ang mga bagong pangyayari sa Maynila. Habang nagkakape, tinanong ni Abby si Sara. Nay Sara, masaya ka na ba? Napatingin si Sara kay Jose bago sumagot. Oo anak, masaya na ako. Ngumiti naman si Abby. Buti naman, you deserve it po. Sa isang tahimik na hapon, nakaupo sina Jose at Sara sa kanilang veranda. Pinagmamasa ng paglubog ng araw. Alam mo Jose, sabi ni Sara, kung titingnan natin ang pinagdaanan natin, hindi ko akalain na ganito palang magiging ending natin. Tumango naman si Jose. Minsan talaga ang buhay ay may mga sorpresa, pero ang mahalaga, kahit saan man tayo dali ng tadhana, ang totoo nating kaligayahan ay nasa piling ng taong mahal natin. Hinawakan ni Sara ang kamay niya. Salamat Jose. Salamat sa lahat. Ngumiti si Jose at hinalikan ang kamay niya. Walang anuman Sara. Salamat din sa iyo. Habang unti-unting bumababa ang araw, isang bagay lang sigurado.
Natagpuan na nila ang tunay na kaligayahan at yon ay ang makasama ang isa't isa sa simple ngunit puno ng pagmamahal na buhay. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Sa gitna ng isang maranging dinner party, puno ng mamahaling dekorasyon at eleganteng bisita,